Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3521-3540. Kabanata 3521. Gusto ko lang siya asar. Hinuberan si Xylas ng lahat ng meron siya ng mga oras na iyon. Bagamat mayroon pa siyang elemental na butong espiritual, wala pa rin iyon kumpara sa mayroon si Gloria. Walang paraan na iniligtas niya ako ng libre. Walang libreng tanghalian sa mundo. Si Xylas ay hindi hihigit sa mga peste sa ilang ng mga sandaling iyon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit may isang taong itinaya ang lahat para lamang iligtas siya. Talagang curious siya kung ano ang nakita sa kanya ni Gloria na mahalaga sa kanya. Umani ng tawa ang tanong niya kina Gloria at Bone Grandmaster. Talagang walang halaga si Xylas kay Gloria. Para sa kanya, siya ay walang iba kundi isang mahina at walang kwentang tao. Kung tutusin, isa lang siyang basura sa kanya. Bueno, iniligtas kita dahil lang sa ayaw kong maranasan ni Levi ang mga bagay sa kanya. Gusto ko lang siyang asarin. Alam kong gusto niya talagang maghiganti, kaya ang pag-alis sa kanya ay iyon na nga ang ginawa ko. Iyon lang. Larong pambata lang ang lahat ng ito. Pagkatapos, naging saysay ang lahat kay Xylas. Siya ay walang iba kundi isang kasangkapan, isang laruan, kay Gloria. Ang pagligtas sa kanya o hindi ay hindi niya interes. Nagkataon lang na ang pagpiyansa sa kanya ay makakatulong sa kanya na matupad ang sarili niyang mga pagnanasa. Gusto lang niyang makasagabal kay Levi. Nang tuluyang pumasok sa isipan ni Xylas ang katotohanan, napagtanto niyang nasa mainit na tubig pa rin siya. Bagamat ayaw ni Gloria na patayin siya ni Levi, hindi ibig sabihin na si Gloria na mismo ang magpapalaya sa kanya. Kung tutusin, wala siyang halaga sa kanya. Agad na bumagsak si Xylas sa lupa at nagmakaawa sa kanyang mahal na buhay. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Gagawin ko lahat ng hiling mo. Maaari mo pa akong itago bilang iyong alagang hayop. Huwag mo lang akong patayin. Matapos ang nakakapanghinang karanasan, hindi na ginusto ni Xylas na maranasan muli ang parehong bagay. Gagawin niya ang lahat para manatiling buhay, kahit na kailangan niyang mamuhay na parang hayop. Kakain pa siya ng basura kung iyon ang gusto ni Gloria. Wala siyang gustong gawin basta't iligtas siya ni Gloria. Sa gulat niya, lumingon si Gloria at ngumiti sa kanya. Bakit naman kita gustong patayin? Hindi ko gagawin. Sa totoo lang, gusto kong manatili ka sa tabi ko. Sanayin kita. Hindi inaasahan ni Xylas na magiging mabilis ang lahat. So hindi niya ako papatayin. Sinabi ba niyang gusto niya akong sanayin sa halip? Teka. Ano ang nangyayari? Ang pagiging buhay mo ay sapat na para ipagtabuyan si Levi. Magkakaroon siya ng kapayapaan ng isip kung patay ka na. Hindi na magiging masaya ang mga bagay-bagay kung ganoon ang kaso. Sa wakas ay naunawaan na ni Xylas ang pakana ni Gloria. Gusto niyang panatilihin siyang pain para patuloy na maghiganti si Levi, ngunit sa parehong oras, sisiguraduhin niyang hindi nito makukuha ang gusto niya. Ang ganitong uri ng pagpapahirap sa isip ay magpapahirap kay Levi at sa iba pa. Ipaparamdam nito sa kanila na para silang patuloy na hinahabol ang isang pangarap na hinding-hindi matutupad. Kung nagawang hilahin iyon ni Gloria ng matagal, mahuhulog si Levi at ang kanyang mga tauhan sa isang butas ng koneho. Well, kung ako si Levi, I would be so frustrated. Bagamat si Xylas ay nasa hindi magandang sitwasyon, naiisip niya pa rin kung ano ang ibig sabihin noon para kay Levi. Ang ginagawa ni Gloria ay katumbas ng pang-engganyo kay Levi gamit ang pain, ngunit hindi niya ito pinatikim. Sa bagay na iyon, mas malupit si Gloria kaysa kay Levi. Nais niyang maranasan niya ang pakiramdam na hindi kailanman nagagawa ang kanyang paghihiganti. Iyon ang tanging layunin niya. Iyon ay magalit kay Levi hanggang sa bingit at ipagkakait sa kanya ang bagay na pinakagusto niya. Ito ay pareho para sa Asher Dragon at sa iba pang apat. Positibo si Xylas na mangangahulugan din ng pagkabalisa para sa kanila.
Sa puntong iyon, sa wakas ay napagtanto ni Xylas na si Gloria ay lubos na ganid. Baliw tong babaeng ta. Siya ay sanay at puno ng mga pakana, ngunit ito ay masyadong kakilakilabot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3522. Lonely sa tuktok. Sa kabila ng pagiging walang puso ni Gloria, hanga pa rin si Xylas sa kanyang katalinuhan. Siya ay lubos na walang silbi bago niya ito nakilala, ngunit pagkatapos niyang iligtas siya, nagawa niyang gawing kasangkapan ang isang napakahalagang pain para sa kanyang plano. Iyon ay nangangahulugan na ang pag-iral mismo ni Xylas ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang mga aksyon ni Levi. Kahit gaano pa ka-invincible si Levi, si Xylas ang magiging kahinaan niya magpakailanman. Bagamat walang pisikal na pinsalang ginawa, sapat na iyon para durugan ang moral ni Levi. Gloria, Gloria, ikaw ay hindi ka pani-paniwalang matalino. Halos mapatawa ng malakas si Xylas sa naisip. Hindi lang niya ililigtas ang buhay ko, kundi paprotektahan din niya ako. Ibig sabihin safe ako sa kanya. Wala nang makakapatay sa akin ngayon. Bone Grandmaster, siguraduhin mong gagaling ang kanyang mga tuhod, bilin ni Gloria. Oo naman. Titingnan ko kaagad. Pagkatapos noon, lumingon si Gloria kay Xylas, nakatingin sa kanya ng may determinasyon. Napagpasyahan kong panatilihin kang alagad ko. Gagawin ko ang lahat para sanayin ka mula ngayon. Hindi lang kita paprotektahan mula sa kanila, kundi aalagaan din kita hanggang sa kung saan wala kang dapat ikatakot kahit na dumating sila para hanapin ka. Mas mabuti pa kung makakabawi ka sa kanila. Sa ganoong paraan, malalaman nilang wala na silang pag-asa na makapaghiganti pa. Kasuklam-suklam ang binalak ni Gloria. Bukod sa pagliligtas kay Xylas, nagplano rin siyang hadlangan ang plano ni Asher Dragon. Gusto pa niyang bayaran sila ni Xylas. Sa totoo lang, gusto niyang maging katulad niya si Xylas. Pagkatapos, siya ay magiging pantay na hindi mahipo sa puntong iyon. Hindi maiwasan ni Gloria na maipagmalaki ang sarili. Nasa kamay niya ang lahat na parang mga puppet. Buti na lang patay na sila dahil sa mental torture. Hindi kakayanin ni Levi at ng iba pa ang gayong pagdurusa ng matagal. Nang malaman ni Xylas at Bone Grandmaster ang tungkol sa game plan ni Gloria, sila ay nanlamig sa mga buto. Hindi sila makapaniwala na maaaring ganoon siya ka-cold-blooded. Ang kanyang plano ay mas mabisyo kaysa sa inaakala nilang gusto niyang gawin, ngunit sa pagbabalik tanaw, natuwa sila na sila ang kanyang mga tagasunod. Dahil sa kakayahan, talas at resolution ni Gloria, lahat ng sumunod sa kanya ay mangibabaw sa mundo balang araw. Bagamat nakaramdam pa rin ng kaba si Xylas pagkatapos ng realisasyong iyon, naisip niyang wala nang mawawala sa kanya pagkatapos ng lahat. Siya ay isang tao na nakaranas ng isang brush sa kamatayan. Dahil maaari siyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, isang magandang pagkakataon, masaya niyang samantalahin ang pagkakataon. Guro, agad niyang bulalas sabay yuko kay Gloria. Pakiramdam ni Xylas ay parang nakakita siya ng sinag ng pag-asa na sumilay sa kanya sa sobrang dilim. Tumanggaw si Gloria bilang pagsang-ayon sa kanya bago muling bumaling kay Bone Grandmaster. Maaaring ambisyoso ang plano ko, ngunit kakailanganin ko pa rin ang iyong suporta. Alam kong lubos kong kayang sulsulan ang buong balangkas na ito, ngunit magagamit ko pa rin ang tulong mo. Hindi magiging ganito kaperpekto ang mga bagay kung hindi dahil sa iyo ngayon lang. Tama ka, hindi mo talaga kayang gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit mas magiging masaya akong tumulong. Iyon ay talagang isang pagbabago sa saloobin sa panig ni Gloria. Iniisip niya noon na sarili lang niya ang dapat niyang itiwala, ngunit pagkatapos ng nangyari noong araw na iyon, napagtanto niyang hindi masamang ideya na may kakaunting tao na tumutupad sa kanyang mga utos, kung hindi, walang sino man ang mamamangha sa kanyang mga nagawa at pagsamba, kanya. Lonely sa taas. Never. Nagplano si Gloria na magkaroon ng isang grupo ng mga tagasunod upang maibahagi niya ang lahat ng mga tagumpay na malapit na niyang magawa. Ang pagkakaroon lamang ng Sonya at ang top 10 ay hindi sapat. Kailangan ko ng mas maraming tao sa ilalim ko. Bagaman napatalsik ako sa Medical Guild, mayroon pa rin akong ilang koneksyon doon. Mayroon din akong ilang mga lumang kaibigan na pare-parehong may kakayahan. Paano kung tanungin ko sila kung interesado silang sumali sa atin? Mukhang maganda. Mas marami ang mas masaya,
ngunit siguraduhin hindi sila mga taong may napakaraming ideya. Papatayin ko ang sino mang labag sa utos ko, malamig na babala ni Gloria. Naiintindihan. Gayon din, tipunin ang lahat ng buhong na magsasaka ng ecclesiastic order. Tanungin kung gusto nila akong samahan. Mayroon akong listahan ng mga pangalan para tingnan mo. Gayon din, tingnan ang organisasyon ng assassin. Gusto ko sila sa serbisyo ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3523. Walang hanggang kaluwalhatian. Ang pagpigil sa organisasyon ng assassin ay hindi masamang gawa. Hindi lamang ito nangangailangan ng hindi nagkakamali na mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit kakailanganin din ng maraming pagsisikap upang mahanap ang kanilang mga miyembro dahil hindi alam ng mga tao ang kanilang mga pagkakakilanlan. It meant nothing to just have skills, but still, that was no challenge to Gloria. Mayroon siyang ilang intel sa organisasyon. Sa katunayan, nasa kanya ang lahat ng mga detalye ng kanilang mga miyembro, kaya iyon ay isang madaling assignment para sa kanya. Ang susunod kong target ay ang ecclesiastic order. Matatalo ko sila. Lumiwanag ang mukha ni Gloria sa mapait na ngiti. Ang kanyang mungkahi ay biglang naintriga sa Bone Grandmaster. Noon pa man ay gusto na niyang gawin iyon. Nakipagtulungan siya kay Gloria upang gawin itong lumalamon na espiritual na buto dahil gusto niyang lipulin ang ecclesiastic order. Kapag ako ang pumalit, ang parehong tuntunin ay ilalapat sa ecclesiastic order, ang sino mang sumuwi ay mamamatay. Siyempre, hindi sinasabi na ang lahat sa pangkat ng West Pavilion ay kailangang mamatay. Tuluyan ng nilamon ng puot si Gloria. Nang marinig ni Bone Grandmaster ang kanyang plano, tuwang-tuwa siya. Iyon talaga ang gusto niya noon pa man. Kapag nawala ang ecclesiastic order, nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan. Dahil sumikat na ang kakayahan ni Gloria, hindi na siya naghahangad na maging mas malakas. Gayunpaman, ang kapangyarihan at awtoridad ay hindi isang bagay na taglay niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap para sa layuning iyon. Ang digmaan sa pagitan ng ecclesiastic order at ng CITES ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang makakuha ng kanyang sarili ng isang posisyon ng kapangyarihan sa mundo. Itinanam nito ang binhi ng kasakiman sa kapangyarihan sa kanyang puso. Gusto niyang pamunuan ang mundo. Pinangarap niya ang araw na sasambahin siya ng maraming tao sa kanyang paanan. Iyan ay magiging perpekto. Ang lahat ng aking natamo ay walang kabuluhan kung walang nakakaalam tungkol sa kanila at pumupuri sa akin. Hindi lang gusto kong maging mas malakas, ngunit gusto kong maging mas makapangyarihan. Gusto kong durugan ang lahat sa ilalim ng aking mga paa. Sino ang nakakaalam kung isang araw, ang isang tulad ni Levi ay lumuhad sa harap ko? Ha! Napakagandang tanawin. Isang masayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Gloria habang iniisip ang senaryo. Oh, ang kasiyahang makukuha ko mula rito. Ang matandang Gloria ay hindi kailanman mangangarap ng isang bagay na tulad nito. Hindi kailanman ang kapangyarihan ang gusto niya sa buhay. Dati, iniisip lang niya kung paano magpaganda, kung paano maasa ang kanyang kakayahan, at kung paano manligaw at kontrolin ang mas maraming lalaki, ngunit hindi na iyon ang kanyang mga hangarin. Sa sandaling ang kanyang kakayahan ay umabot sa isang tiyak na antas, nagsimula siyang maghangad ng higit pa. Nagsimulang magbago ang mga bagay na inaasam niya. Kaya naman, sa pasulong, isa lang ang nasa isip niya, gusto niyang maging pinakamakapangyarihang bersyon ng kanyang sarili. Nais niyang maging ang pinakakinatatakutan na tao sa mundo. Nais niyang maging mas mahusay kaysa kay Levi. Makikita ng mundo ang bukang liwayway ng isang bagong kapangyarihan. Iyon ang kanyang pangmatagalang layunin. Naisip niya na kapag lumalakas siya, mas maraming tagasunod ang kanyang makukuha. Isang araw, kahit na ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay lalapit sa kanya at magpapasakop sa kanya. Hindi magkakaroon ng mga demarkasyon sa pagitan ng mga bansa noon. Lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay pagmamay-ari niya, maging teritoryo man ito o mga tao. Ang kanyang ambisyon ay isang walang hanggan at walang awa. Maging si Gloria mismo ay nagulat nang pumasok ang kaisipang iyon sa kanyang isipan. Kailangan ko nang huminto. Totoo na mayroon akong kung ano ang kinakailangan upang mangarap, ngunit kailangan ko pa ring magkaroon ng isang grupo ng mga tagasunod muna. Kayong dalawa ang magiging unang henerasyon ng mga pinuno kapag ako ay bumuo ng sarili kong tropa.
Magiging pinakamaimpluwensyang grupo tayo sa ilang sandali. Sinabi ni Gloria sa Bone Grandmaster at Xylas tungkol sa kanyang plano sa laro na duminahin ang mundo. Nang marinig ito ng dalawa, nakaramdam sila ng galvanized sa pagkilos. Hindi inaasahan ng Bone Grandmaster na magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik ng mas malakas. Hindi lamang niya kayang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit maaabot din niya ang mas mataas na taas sa mga tuntunin ng kanyang kakayahan. Samantalang si Xylas, katatapos lang niyang maglakbay sa impyerno. Para sa kanya, ang pamumuhay ay isang luho na, lalo pa ang pagkakataong makilahok sa gayong engranding pamamaraan. Mabuti, kaya ito ang simula ng ating puwersa, komento ni Gloria. Ano ang dapat nating itawag sa ating sarili? Paano ang Glorian Order? Kumikislap ang mga mata ni Gloria habang sinasabi ang pangalan. Mukhang maganda. Magiging atin ang walang hanggang kaluwalhatian. Sasakupan natin ang mundo. Gusto ko ang pangalang Glorian Order. Kaagad na sumang-ayon si Bone Grandmaster, sinusubukang pasayahin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3524. Naintriga si Levi. Bravo! Lahat ng nasa Glorian Order ay kailangang batiin ako gamit ang myrrh. Mula ngayon kay Xylas, ito ay mas mahusay kaysa sa panahon noong ako ay nasa Ecclesiastic Order. Tawa ng tawa si Xylas habang nagsasalita. Tumanggo si Bone Grandmaster at sinimulang gamutin ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga tuhod ay nabasag na, ngunit iyon ay hindi big deal sa Bone Grandmaster. Matapos gumaling si Xylas, sinimulan na siya ni Gloria sa pagsasanay dahil napagpasyahan niya na gawin ito. Itinuro niya sa kanya ang pamamaraan ng mananakmal. Matagal nang binago ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia para maging mas magandang suit para sa kanyang sarili. Sa pagbabagong iyon, mas magiging angkop ito sa isang mananakmal. Gayunpaman, hindi ipinasa ni Gloria kay Xylas ang lahat kung sakaling magrebelde ito isang araw. Ang itinuro niya sa kanya ay sapat na upang maiangat ang kanyang mga kasanayan sa isang napakataas na antas sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi ito sapat para kay Xylas na maging kapantay ni Gloria. Nangangamba si Gloria dahil sa background ni Xylas. Bagamat nagawa niyang kontrolin siya, siya pa rin ang tanging bloodline ng dalawang malalaking lihis na angkan. Bukod dito, nagsanay siya sa ilalim ng Solokas. Sa kakayahan at talino, si Xylas ay talagang may kailangan para bumangon siya laban kay Gloria. Ayaw makipagsapalaran ni Gloria. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kailangan mong makaharap si Levi pagkatapos ng 1 buwan. Ito ang layuning itinakda ni Gloria para kay Xylas. Pagkatapos noon, si Gloria ay nagpatuloy upang tipunin ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa kabilang ang mga buhong cultivator at mga miyembro ng assassin organization. Marami sa kanila ang nangako ng katapatan sa Glorian Order. Noon din siya nagsimulang magplano na tanggalin ang Ecclesiastic Order at Yartran. Ang kanyang mga plano ay mas malaki kaysa doon. Ipinangako niya na ibagsak muna ang dalawang puwersang ito. Ang higit na interesado sa kanya ay ang espiritual na linyang pinagsandigan ng dalawang puwersang ito. Kung nagawa niyang lumunin ang dalawang espiritual na linyang ito, ang pagpatay kay Levi ay hindi magiging problema. Levi Garrison, I enjoy mo ang iyong buhay habang kaya mo pa. Malapit nang magulo ang mga bagay-bagay, pagmamalaki ni Gloria sabay tawa. Sa Holy Guild, si Levi ay malalim na nasa isip habang inilalayo niya ang kanyang tingin. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay nakakaramdam pa rin ng pagkabigo tungkol sa nawala na pagkakataon na napakalapit. Hindi sila makapaniwala na nadulas ang pagkakataon sa pagitan ng kanilang mga daliri. Nahuli na nila si Xylas, pero nakatakas pa rin. Ang galit at pagkawasak ay kumukulo sa kanilang dugo, ngunit wala silang magagawa. Si Zoe at ang iba pa ay parehong nagalit. Iyon ang huling inaasahan nilang mangyayari. Gusto nilang maghiganti, ngunit iyon mismo ang hindi nila nagawang gawin. Dapat pinatay na lang natin siya. Hindi na sana natin siya binuhay at pinahirapan. Anong silbi nito ngayong nakatakas na siya? Tama ang alam ko. Naging close tayo. Sus, paano ito nangyayari? Nababaliw ako nito. Lahat ay naghihinagpis sa sitwasyon. Bago iyon, na-motivate sila dahil hindi nila nakita si Xylas. Nang matagpuan nila siya, naisip nila na sa wakas ay makakasama na rin nila siya, ngunit walang nakakita na mawawala siya sa kanila.
Naramdaman nila ang isang bola ng kawalang kasiyahan na nakaharang sa kanilang dibdib, na nagpagalit sa kanila habang lumilipas ang oras. Muntik na siyang mahawakan ng espada. Oo, at siya ay sumisigaw para sa kanyang buhay. Para sa Asher Dragon at sa iba pang apat, sila ang pinakanalungkot sa lahat. Ang nangyari ay isang malalang welga para sa kanila. Nakatayo silang 5 na walang kumikibo dahil tulala sila. Handang-handa na silang ilabas ang lahat ng negatibity na kanilang naitago, ngunit ngayon ay kailangan nilang lunukan muli ang lahat ng kanilang nararamdaman. Ang panganib na ito ay mas malala kaysa sa pisikal na pinsala. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanilang moral. Lalong lumakas ang takot sa kanila pagkatapos ng insidente. Kung tutuusin, nakadagdag pa iyon ng takot sa kanilang puso. Lubhang naapektuhan nito ang kanilang espiritu, at nadama nila ang emosyonal na pilat. Panay ang tingin nila sa hangin, hindi pa rin nakaka-recover sa gulat. Sinisikap nilang mapabuti ang kanilang kalagayan, ngunit ang kasawiang iyon ay dumurog sa lahat ng kanilang pagsusumikap. Nadama nilang gusto nilang patayin ang kanilang mga sarili dahil sa pagpapalampas ng pagkakataon, at ganoon din ang nangyari sa Ecclesiastic Order. Natalo na nila ang Cites, ngunit ang kanilang tagapagmana ay gumagala pa rin doon. Iyon ay hindi isang bagay na kanilang kukonsintihin. Halos mapuksa nila ang huling angkan na iyon, at ang tagumpay ay napakalapit na, ngunit hindi nila ito nakamit. Kaya lang, sa kanyang pakana, sinira ni Gloria ang moral ng lahat at napilayan sila ng damdamin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3525. Apurahang balita. Ha! Interesting. Boses ni Levi ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi tulad ng iba, na nabaon pa rin sa awa sa sarili, si Levi ang unang nakakita sa balak ni Gloria. So ito ang gusto mo. Gusto mong hadlangan ang paghihiganti natin at ilayo si Xylas. Ginamit mo pa si God Crusher para i-target si Floyd para ipahiya mo ako. Well, mabuti para sa iyo. Naabot mo na ang iyong layunin. Sa katunayan, ang Asher Dragon ay nasira, ngunit wala kang kapangyarihan sa akin. Nang makita ang lahat, hindi naapektuhan si Levi. Dahil alam niya kung ano ang gusto ng kaaway, pinili niyang huwag mahulog sa bitag ng pagdududa sa sarili, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sumuko na siya sa paghihiganti. Gusto pa niyang gawin ito, ngunit iyon ay maaaring maghintay. Ayos lang, may oras ako. Hindi lamang hindi nagalit si Levi, ngunit nakita rin niyang kawili-wili ang buong plot. Iyon ay isang nobelang paraan ng pag-target sa kanya, ngunit mayroong isang caveat dito. Malakas ang kalaban na kinakaharap niya. Kanina, muntik nang mapatay si Asher Dragon, White Tiger, Phoenix, Black Tortoise, Kirin, at Floyd, kaya napilitan si Levi na kumilos. Naaga nila si Xylas at pinigilan ako sa pagtakbo pero ayos lang. Gusto ko ang isang karapat-dapat na kalaban. Nag-aalala lang ako kung gaano sila kabilis lumakas. Naaalala pa rin ni Levi na noong huling beses na nakaharap niya ang kaaway na iyon sa labas ng Ecclesiastic Tower, ang taong iyon ay natatakot sa kanya, ngunit ang paghaharap ay nagpakita na ang kanyang kalaban ay umunlad ng mabilis. Sandali lang naman. Paano pa nga ba mabilis na umunlad ang taong ito? Hindi lang sila naglakas loob na umatake, kundi lumapit pa sila sa akin. Ang lahat ng iyon ay nagtuturo kay Levi na ang kaaway ay isang nakakatakot. Ang mas nakakaalarma ay ang katotohanang sinasadya nilang ilantad ang kanilang mga sarili, ngunit dahil masyadong abala si Levi sa ibang bagay, hindi niya sila hinanap. Kaya sinasadya nila. Ipinakita nila ang kanilang sarili dahil lamang sa gusto nilang magyabang. Ibig sabihin, confident sila, kaya hindi man lang nila ako inisip na banta, pero paano pa rin ito ginawa? Paano nila napahusay ang kanilang kakayahan sa napakaikling panahon? Ito ay imposible lamang ng tao. Iyon ay nagpaalala kay Levi ng enerhiyang core sa Ecclesiastic Tower. Nadama ni Levi na ang taong iyon ay tiyak na nakakuha ng sapat na kapangyarihan upang mapabuti ng husto. Nakakabaliw ito. Maghintay ka. Walang pinagmumulan na sapat na sagana para sa tao na kunin upang lumago ng husto. Ibig sabihin may isa pang source na hindi ko napapansin. Naisip ni Levi na ang susunod na bagay na dapat niyang gawin ay upang pigilan ang hindi maisip na paglaki ng kaaway na iyon dahil hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng taong iyon pagkatapos makuha ang higit na kapangyarihan.
Hindi alam ni Levi, huli na ang lahat para kumilos siya. Malakas na si Gloria para hamanin siya ng harapan. Hindi na siya natatakot kay Levi. Sapat na ang nangyari sa araw na iyon para ipakita na optimistic siya sa kanyang tagumpay. Ang kanyang susunod na hakbang ay tiyak na patatagin ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa naman huli ang lahat. Mayroon akong magaspang na ideya kung saan sila nakatayo sa sandaling ito. Kung patuloy silang magsusumikap sa kanilang mga kasanayan, nangangahulugan ito na kailangan nila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ito kaya ay ang super spiritual na ley line sa ilalim ng Ecclesiastic Order. Teka, maaaring ito rin ang energy core ng Yartran. Dahil may ideya si Levi sa plano ng kanyang kaaway, ang natitira sa kanya upang magpasya ay kung dapat ba niya silang pigilan ng maaga. Dapat ko ba o hindi? Dapat ko bang hayaan silang ubusin ang lahat ng lakas na kailangan nila at labanan sila? Naisip ni Levi dahil siya mismo ay hindi matatalo. Walang sino man ang may kakayahang hamanin siya noon pa man. Wala pang sino man sa buong Ecclesiastic Order at Yartran na nagawang makipaglaban kay Levi. Kahit papaano, hinihiling niya na may isang taong maaaring gawing mas interesante ang buhay para sa kanya. Kaya naman napukaw ang interes ni Levi nang makatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Dapat ko bang hayaan sila at tingnan kung gaano sila katatag? Magiging magandang laban kung ganoon. Si Levi ay seryosong isinasaalang-alang ang posibilidad na hayaan ang mga bagay-bagay. Mr. Garrison. Habang nagmumuni-muni si Levi, may biglang sumigaw sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3526. Bakit hindi ka patay? Iyon ay Black Hawk mula sa Shield. Anong problema? Tanong ni Levi. Ang South Pole. Nalaman namin na ang espiritual na enerhiya mula sa super spiritual na linya ng Ley ay sinipsip na tuyo. Nagmamadaling nagulat si Black Hawk. Nang malaman nila ito, lahat sa Zarain at Yartran ay natigilan. Bagamat ang super spiritual na ley line na iyon ay wala sa pinakamabuting kalagayan nito, ang espiritual na enerhiyang taglay nito ay nakakatakot. Walang sino man ang mag-iisip na ito ay maglalaho lamang sa manipis na hangin ng ganoon. Sino ang gumawa nito? Walang makaisip ng magandang sagot. Kahit na ang mga super machine sa Yartran ay walang kapasidad na gawin iyon. Bukod dito, mula sa kanilang mga monitor, ipinakita nito na tumagal lamang ng kalahating oras para sa espiritual na enerhiya sa super spiritual na linya ng Ley ay sinipsip ng malinis. Walang makapagbigay ng anumang paliwanag sa kanilang narinig. Nang malaman ito ni Black Hawk, ang una niyang ginawa ay tumakbo kay Levi. Nakikita ko, sa pagtataka ng lahat, hindi man lang nagulat si Levi. Kung sa bagay, mukhang inaasahan niya ang balita. So yun ang energy source nila. Iyon talaga ang naisip ko. Kinuha nila ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa South Pole. Ganyan sila nagkaroon ng lakas ng loob na hamanin ako sa mukha ko. Ngayon ang lahat ay may katuturan. Bagamat inaasahan na iyon, naguguluhan pa rin si Levi. Naabsorb ba talaga nila ang lahat ng enerhiya? Ano lang sila? I wonder paano nila nagawa yon. Sa pagkakaalam ko, ang pamamaraan ni Evie ang pinakamabisa pagdating sa pagkonsumo ng iba pang enerhiya. Maliwanag na mas malakas sila kaysa kay Evie. Ngayon ito ay talagang masaya. Hindi maiwasan ni Levi na isipin ang potensyal na mayroon ang kanyang kaaway. Nagsisimula na siyang umasa na magkaroon ng direktang away sa kanila. Sana hindi ka baguhan. Mas mabuting maging sapat ka para sa akin, ngunit gayon paman, bumalik sa tanong. Dapat ko ba silang pigilan ngayon o hintayin ko silang linangin ang kanilang lakas? Siguro dapat kong hanapin sila kaagad at iwaksi. Hindi. Maaaring kayanin ni Levi ng mag-isa, ngunit hindi ang mga tao sa paligid niya. Kung hahayaan niyang gumala ang kanyang kalaban, maaari nilang saktan ang mga taong mahal niya. Paano kung hindi ko kayang protektahan silang lahat? Paano kung maulit ang nangyari kay Asher Dragon at ang apat pa? Hindi na kayang dumaan muli ni Levi sa parehong kasalanan. Ang huling bagay na gusto niya ay ang anumang kalamidad na dumating sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ito ay nagpasya pagkatapos, pipigilan kita. Hindi ako papayag na saktan mo ang alinman sa aking mga kaibigan. Dahil nakapagdesisyon na siya, nagsimulang gumawa ng plano si Levi. Lahat,
Tawagin natin itong isang araw, hindi ba? Maaari naming iwanan ang aming paghihiganti para sa isa pang araw. Sisiguraduhin nating makukuha natin ang taong nasa likod nito minsan at para sa lahat. Sa sinabi nito, si Levi ang nanguna at umalis sa lugar, na ang iba ay sumusunod sa kanya, ngunit bago siya lumakad ng malayo, si Levi ay lumingon patungo sa ecclesiastic order. Natatakot ako na kayo ang susunod nilang target. Siguraduhing magbantay. Ipaalam sa akin kung may kailangan ka. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa North Pavilion. Mataimtim na tumango ang lahat. Alam ng ecclesiastic order kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa kabila ng pag-alis ng CITES, mayroon pa ring potensyal na banta na hindi pa nila dapat tugunan. Kung ang ecclesiastic order ay aalis sa labanan, kailangan nilang ganap na umasa kay Levi. Siya lang ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Pagkarating ni Levi sa base at nagpahinga, pumunta siya para tingnan ang Asher Dragon at ang iba pa. Si Floyd naman, nakauwi na siya. Dahil naranasan ni Floyd ang malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan, nadama ni Floyd na dapat niyang pahalagahan ang mga taong mas mahal niya. Ang gusto niyang gawin noon ay humanap ng makakausap tungkol sa kanyang nararamdaman, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Gloria. Hinding-hindi siya maglalakas loob na makipag-ugnayan kay Gloria, ngunit pagkatapos ng kanyang malapit na kamatayang karanasan, wala na siyang kinatatakutan, kaya tinawag niya si Gloria at sinabi ang lahat, ngunit sa kanyang pagtataka ay parang nagulat si Gloria. "Oh, talaga? So hindi ka namatay?" tanong niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3527. Malungkot si Floyd. Biglang naramdaman ni Floyd na parang ang dagandong ng isang sinaunang Diyos ng kidlat ay tumama sa kanya. Akala niya mali ang narinig niya kay Gloria. Nag-malfunction ba ang tenga ko? Ito ay dapat na, tama. Bakit pa siya magsasabi ng ganyan? Anong sinabi mo, Gloria? Hindi ko narinig ng tama. Tanong niya ulit. Sabi ko, bakit hindi ka papatay? Sabi ni Gloria sa bawat salita. Parang kulog na sumasabog sa kanyang isipan. Malinaw na narinig ni Floyd ang bawat isa sa kanyang mga salita, at ang bawat isa sa kanila ay parang mga bola ng kanya na nagpapaputok sa kanya. Boom! Halos masuka siya ng dugo nang marinig iyon. Ano? Nagtataka siya kung bakit hindi pa ako patay. Kung inuulit niya ang parehong bagay, nangangahulugan iyon na hindi ako nagkakamali sa kanya. Gusto niya ba talaga akong mamatay? Hindi ako makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga saksakan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Imposible talaga. Akala ko kapag sinabi ko sa kanya ang aking kakilakilabot na karanasan, magpapakita siya ng pakikiramay at tatanungin ako kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ba mas makatuwiran na tanungin niya ako kung nasaktan ako bago ako ay comfort? Ang dahilan kung bakit sinabi ni Floyd kay Gloria ang kanyang kakilakilabot na karanasan ay dahil gusto niyang makakuha ng simpatiya at atensyon mula sa kanya, tulad ng kung paano sasabihin ng isang bata sa kanilang mga magulang na nasaktan sila. Ito ay lubos na hindi inaasahan na sinabi niya ang ganoong bagay. Naduraj ang puso niya. Hindi ganoong klaseng tao si Gloria. Siguradong nagbibiro siya. Oo. Baka nagbibiro lang siya para pasiglahin ang loob ko at pakalmayan ang nerbiyos ko. Kahit na parang gusto na niya akong mamatay, sa totoo lang, nagbibiro lang siya para tulungan akong mag-relax. Nagtrabaho ito dahil mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Si Floyd ay abala sa pagsisinungaling sa sarili at pagkumbinsi sa sarili sa inaakala niyang nangyayari. Ganyan dapat. Pakiramdam ko ay mas naiintindihan ko si Gloria, tulad ng pag-unawa niya sa akin. Kaya't hinintay niyang ipaliwanag ni Gloria ang tunay niyang ibig sabihin. Gayunpaman, wala siyang dapat ipaliwanag, at umungal na lamang siya, napagtanto mo na ba sa wakas kung gaano kakawalang silbi? How dare you tell me muntik mo nang mapatay ang sarili mo sa layuning pasayahin kita? Hindi ako makapaniwala na ganito kakawalan Gia at walang kwenta. Pakiramdam ni Floyd ay parang sisabog na ang kanyang katawan dahil hindi lang siya nakakuha ng paliwanag, pati siya ay napag-alitan pa. Sa sandaling iyon, nasa bingit ng pagbagsak ang kanyang isip. Nakakaranas na siya ng stress dahil sa naunang pangungusap nito, na malapit nang magdulot sa kanya ng emosyonal na pagkasira. Pagkatapos ng pinakahuling pangungusap ni Gloria, gayunpaman, siya ay itinulak sa gilid. Pakiramdam ni Floyd ay masusuka siya ng dugo.
May gusto sana siyang sabihin, ngunit hindi na siya binigyan ni Gloria ng pagkakataong gawin iyon habang patuloy pa rin ito sa pagsaway sa kanya. At tinatawag mong lalaki ang sarili mo. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano maghayganti sa taong muntik nang pumatay sa iyo. Ang huling bagay na dapat mong gawin ay ang pagsasabi sa akin tungkol sa iyong maliit na insidente tulad ng isang bata na nagrereklamo sa kanilang mga magulang na sila ay nabuli. Ano ang silbi ng pagsasabi sa akin yan? Seryoso ka bang gusto kong maghayganti sa'yo? Pwede ba tigilan mo na yung pagiging childish mo? At humihiling sa akin na aliwin ka. Imbes na mag-isip ka kung paano gumanti, lumapit ka sa akin na umaasang yayain kita. Nakakaawa, pinapakita mo ba sa akin ang kahinaan mo? Nakakaloka naman na isa kang walang kwentang lalaki. Kung lalapit ka sa akin na umaasang tutulungan kita na gamaan ang pakiramdam mo pagkatapos mong dumaan sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, mas mabuting patay ka na lang. Dapat mamatay ka na lang. Bawat pangungusap nito ay tumutusok sa kanyang katawan na parang mga karayom na bakal. Sa maikling panahon na iyon, naramdaman niyang parang binaril ang kanyang katawan na puno ng mga butas. Dumudugo ang kanyang puso, at namamanhid ang kanyang katawan. Kadalasan, maaari lang siyang tumawa o magre-rebut ng mga insulto. Gayunpaman, dahil si Gloria ang nagsasabi sa kanila, imposibleng wala siyang pakialam sa kanila. Sa katunayan, marami siyang pakialam sa sinabi nito. Kahit na ilang pangungusap lang ang sinabi nito, sapat na iyon parang initian siya ng mahabang panahon habang pilit niyang inaalam kung ano ang ibig niyang sabihin. Talagang gustong malaman ni Floyd kung may iba pa siyang ibig sabihin doon, ngunit malinaw na sinadya niya ang sinabi niya. Maaaring nakakamatay ang matatalas niyang salita. Ang sinabihan na wala siyang silbi ng taong pinakamamahal niya ang nasaktan sa kanya. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3528. Seryoso si Gloria. Ang pinakamasama ay hindi pinaplano ni Gloria na huminto. Nagsisimula na akong mapagtanto na tila hindi mo naiintindihan ang bigat ng anumang sitwasyon. Hindi ka kailanman tumingin sa mas malaking larawan. Ang iyong pananaw ay masyadong makitid, at ang iyong pag-iisip ay masyadong bata. Kahit na ito ay isang mahalagang bagay, tinatreto mo ito bilang isang dahilan upang maging mapagmahal. Ganoon din sa nakaraan. Kung naging mas malakas ka, hindi ka na kailangang iligtas ng iyong amo, at hindi ka sana na-target. Ang punto ko, lahat ng nangyaring masama sa'yo ay dahil masyado kang inutil. Kahit na wala kang kakayahan, itinutulak mo pa rin ang iyong ulo sa tuwing may mangyayari. Sa tingin mo kaya mo, ganyan ka ba kabulag sa iyong mga kahinaan? Bakit sa tingin mo ay kailangan mong kumilos ng cool sa anumang sitwasyon? Naiinis talaga ako sa'yo kapag ganyan ka. Sana namatay ka na lang. Yun lang. Gusto kong layuan mo ako hanggat maaari. Naiinis ako sa tuwing nakikita ko yang tanga mo. Nang matapos ang kanyang rant, naputol ang tawag. Natigilan si Floyd. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Hindi ako makapaniwalang binastos ako ng husto ni Gloria. Hindi ito ang Gloria na kilala ko. Anong nangyari? Wala na ba siyang nararamdaman sa akin? Ganon naman dapat diba? Dati, kahit anong gawin ko, hindi niya ako susumbatan ng ganito. Parang nagbago na siya. Ang puso ko, ang sakit. Ito na ang pinakamasakit na araw ng buhay ko. Hindi lang ako nabigo na makakuha ng anumang aliw mula sa kanya, ngunit nasaktan din ako sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Hindi, may mali dito. Hindi ganito si Gloria. Girlfriend ko siya, at hindi pa ako nakagawa ng anumang bagay na ikagagalit niya. Bakit gusto niya akong mamatay? Dapat may isa pang dahilan para dito. Malamang nagalit lang siya na wala akong silbi at nadismaya ng husto sa akin. Ganun na ba ako kasama? Yung childish. Pakiramdam ko ay hindi masyadong nagbago ang kakayahan ko. Gayunpaman, masakit ang kanyang mga salita. Para akong isang basura. I'm not that bad, but when compared to an expert, I guess I'm inferior. Kung hindi ako matatalo sa kanila ng husto na muntik na akong mamatay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natulungan si Master kahit kaunti. Hindi ko kayang ipaghiganti si Asher Dragon. Lahat ng ginawa ko ngayon ay naglalagay lang ng harapan. Salamat lang kay Master na kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko, na hindi lang ako isa pang walang pangalan na mop.
Napabuntong hininga si Floyd. Kumbaga, hindi lang ako inutil, pati ako napaka-childish. Kaso bet ko nagmukha akong tulala kapag umarte ako ng mayabang sa harap ng ibang tao ha. Oo, tama lahat ng sinabi ni Gloria. Ako ay walang kakayahan. Sa halip na pagsasanay, ginugugol ko ang aking buong araw sa pag-iisip tungkol sa pag-ibig. Kahit na pagkatapos ng ganoong malaking insidente ay nangyari, ang una kong naisip ay hindi tungkol sa kung paano lumakas o kung paano maghiganti. Ang gusto ko lang ay aliwin ako ni Gloria sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung gaano ako kaina. Ngayong naiisip ko ito, talagang nakakahiya. Hindi niya ako pinapagalitan, na-disappoint lang siya sa akin. Bilang girlfriend ko, syempre gusto niya akong makitang lumakas, physically, mentally, or emotionally. Gayunpaman, wala akong ginawang ganoong uri. Sobrang nahihiya ako ngayon. Paano ako magiging tanga? Sa tuwing may malaking mangyayari, ganoon din ang kilos ko. Sa totoo lang, muntik ko na siyang mapatay last time. Idiniin ng mga daliri niya ang nakakunot niyang kilay. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko ang nangyari sa huling pagkakataon at gumawa ng isang bagay na parang bata. Hindi naman ako lalaki. Ang isang tunay na lalaki ay napahiya tungkol dito na hindi sila magsasalita tungkol dito. Sa halip, tahimik silang nagsanay na maging kasing lakas hanggat maaari para maiwasang mangyari muli ang parehong bagay. Kung magpapakita ako ng ganoong kahinaan sa harap ni Gloria, paano ko ipaparamdam sa kanya na ligtas siya? Gusto niya ng isang walang talo na lalaki na kayang tumayo sa tuktok ng mundo. How can I think I deserve her while still acting like this? Habang iniisip ko yon, mas lalo akong nahihiya sa sarili ko. Kung ganito ang nararamdaman ko, paano naman si Gloria? I bet I had thoroughly disappointed her base sa pagsigaw niya sa akin kanina. Nang makarating doon ang kanyang pinag-isipan, hindi niya napigil ang panasan ang kanyang malamig na pawis. Parang gusto lang ni Gloria na gumanda ako at nadismaya na hindi ko man lang sinubukan. Sa totoo lang, seryoso si Gloria sa sinabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3529. Naghihintay ng lahat. Galit na galit si Gloria kay Floyd habang nakatingin sa kanya. Siya ang pinakamasama. Para siyang mabahong uod na gumagapang sa putikan. Hindi ako makapaniwalang ang lakas ng loob niyang humingi ng comfort sa akin. Ano bang nasa utak niya? Tubig. Sumabog siya, Diyos ko. Dapat sa simula pa lang pinatay ko na siya. Siya ay lubos na walang hiya. Ano kaya iniisip niya na pwede niya akong maging partner? Dahil siya ay isang tao na nagpapakita ng kanyang kahinaan at naghahanap ng aliw mula sa akin. Anong biro? Paano kaya nagkaroon ng disipulo si Levi? Nakakasira ng reputasyon niya. Paulit-ulit na sinumpa ni Gloria si Floyd para ilabas ang kanyang galit. Tumawa ang Bone Grandmaster at nagsabi, ito ay isang patunay lamang kung gaano kalayo ang taong iyon para sa ating Panginoong Gloria. Marahil ay ibibigay niya sa iyo ang kanyang kaluluwa kung kaya niya. Sa wakas, napabuti ng kanyang papuri ang kalooban ni Gloria. Nakangiting sagot niya, so ano? Wala siyang silbi sa akin. Gaano kaya kahanga-hanga kung si Levi ang nakapulupot sa daliri ko? Kitang-kita sa ekspresyon ni Bone Grandmaster ang kawalan ng paniwala habang umuutol. Iyan ay isang malaking hamon, na kahit ako ay hindi maisip. Kung makokontrol mo si Levi, makokontrol mo ang lahat sa balat ng lupang ito. Napailing na lang si Gloria at nananjes, sayang si Levi ay walang katulad sa walang kwentang alagad niyang si Floyd. At saka, matagal na akong mawawala ng interes kung napakadaling kontrolin ni Levi. Totoo yan. Pagkatapos, na parang may naisip siya, nagtanong ang Bone Grandmaster, Lord Gloria, kung labis mong hinahamak si Floyd, bakit hindi mo na lang siya patayin? Xylas piped up, tama siya. Ang sino mang hindi mo gusto ay ipadala sa kanilang libingan, guro. Pati pamilya nila. Sa kanilang pagtataka, ngumiti si Gloria nang may alam at kumaway sa kanilang mungkahi. Hindi na kailangan yan. I need to keep him around to drive a wedge between him and Levi. Sa katunayan, kung siya ay medyo matapang at papatayin si Levi sa halip, iyon ay magiging isang kaaya-ayang sorpresa para sa aming lahat. Ito ang tanging halaga ni Floyd kay Gloria. Kapag ang kanyang relasyon kay Levi ay hindi na naayos, gagawin nilang numero 1 si Floyd. Kasusuklaman siya ng lahat,
pati na ang kanyang mga dating kaibigan at ang kanyang amo. Masisira rin nito ang kanyang pamilya. Sa huli, si Floyd ay walang sinuman at wala nang mapupuntahan, at gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na namumuhay sa pagkakasala, isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa isang karaniwang peste. Malamang nakitilin niya ang sarili niyang buhay kapag sumuko siya sa galit ng lahat. Naniniwala si Gloria na ang psikolohikal na pahirap ay mas malala kaysa anumang pisikal na sakit. Ang walang hanggang pagdurusa ni Floyd ay ang huling layunin ni Gloria, at malamang na hindi naisip ng kaawa-awang lalaki na ang babaeng sinasamba niya ang nagmapa ng kanyang kalunos-lunos na wakas sa simula pa lang. Nako, uubusin ni Gloria ang bawat halaga mula sa kanya bago siya itapon sa impyerno. Noon pa lang, ipinahayag ni Gloria, kailangan kong mag-isip ng mga paraan para maging mas malakas. Hindi ako tumigil sa paglamon ng mga linya ng espiritual na ley, ngunit ang normal na espiritual na enerhiya at mga mapagkukunan ng enerhiya ay hindi kasing epektibo sa akin. Ang mga bagay na maaaring magtulak sa akin sa mas bagong taas ay ang dalawang super spiritual na linya ng ley mula sa Ecclesiastes. Umorder at Yartran. Hindi ko maisip kung gaano ako magiging kalakas matapos lumunin ang dalawang linyang iyon. Sigurado akong mapapatay ko si Levi sa isang segundo. Maging ang imahinasyon ni Gloria ay nabigo sa kanya. Hinimok ng Bone Grandmaster, bakit hindi mo kainin ng mabilis ang mga super spiritual na linya ng ley? Ano pa ang hinihintay mo, Lord Gloria? Tama siya, Master. Ang oras ay ang asensya. Umiling si Gloria, nagpaliwanag, hindi uobra yan. Siguradong hinihintay ako ni Levi na kainin ang mga super spiritual na linya ng ley. Natigilan ang mga tagasunod niya. Talaga, hindi. Paano nalaman ni Levi ang tungkol dito? Kami mismo ang nakakaalam nito. Si Bone Grandmaster at ang iba ay malinaw na hindi naniniwala sa kanya. Ngumiti si Gloria at sinabing, hindi mo naiintindihan ang ugali ni Levi. Samantala, pinag-aaralan ko na siya simula nang makipag-ugnayan ang Ecclesiastic Order sa labas ng mundo. Mas naiintindihan ko siya kaysa sa iba. Mula noong nangyari sa Ecclesiastic Tower, alam na niya na isa akong growth-type cultivator at mabilis kong pinalalakas ang aking mga kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3530. Naiintindihan niya si Levi. At saka, alam niyang nasa West Pavilion ako all along. Gayunpaman, wala sa mga tao sa West Pavilion ang mga mandirigma dahil lahat sila ay uri ng paglago. Pagkatapos nito, maaga o huli, malalaman ng lahat kung paano ko nilamon ang super spiritual na linya ng ley sa South Pole. Sino ang nakakaalam? Baka nalaman na niya yon. Sa wakas, kapag napansin niya kung gaano ako lumakas sa maikling panahon, malalaman niya kaagad na tinitingnan ko ang dalawang super spiritual na linya ng ley na iyon. Pagkatapos komprehensibong pag-aralan ni Gloria ang lahat ng mga kadahilanan, sigurado siyang alam na ni Levi na hahabulin niya ang susunod na dalawang super spiritual na linya ng ley. Hinihintay na siguro ako ni Levi. Sa totoo lang, nakita na ito ni Gloria, at talagang binabantayan ni Levi ang dalawang super spiritual na linya ng ley na iyon. Ngumiti si Gloria at nagpatuloy, too bad, though. Wala akong intensyon na lumapit sa dalawang super espiritual na linya ng ley pansamantala. Matapos ang patuloy na paglamon, napagtanto ni Gloria na kailangan niyang dagdagan ang kanyang kakayahan bago makalamon ng anumang mas malakas. Ngayon, maaari ko na lamang lumunin ang nasirang espiritual na linya sa ibaba ng South Pole Glacier. Malaking pagkakaiba iyon kumpara sa mga spiritual ley lines sa Ecclesiastic Order at Yartran. Sa palagay ko ay hindi pa ako sapat na malakas upang lumunin ang alinman sa mga super espiritual na linya ng ley sa isang pagkakataon. Ang pinakamaraming magagawa ko ay kainin ang kalahati nito, at hindi iyon ang gusto ko. Sobrang risky lang. Hindi ako takot kay Levi. Kaya lang kung aaksyonan niya ako kapag lumalamon ako, hindi ko akalain na may pagtanggol ko ang sarili ko. Dapat kong tiyakin na malalamon ko ang isa sa mga super spiritual na linya ng ley bago tumawid. Pansamantala, kakailanganin ko pa rin kumain ng iba pang pinagkukunan ng enerhiya upang palakasin ang aking sarili. Susundan ko lang ang dalawang super spiritual na ley lines na iyon pagkatapos kong maabot ang isang tiyak na antas. Nagpadala na ako ng mga lalaki para maghanap ng maliliit at katamtamang spiritual ley lines.
Dahan-dahan kong lalamunan ang mga iyon at ipunan ang aking lakas. Ngumisi si Gloria at idinagdag, hindi naman naisip ni Levi yon, di ba? I don't necessarily need those super spiritual ley lines. Mayroon akong iba pang mga linya ng espiritual na ley. Bagamat ang iba ay magkakaroon ng problema sa paghahanap ng iba pang espiritual na linya ng ley, si Gloria ay hindi. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang lahat ng espiritual na impormasyon ng linya ng ley na naitala ng Ecclesiastic Order. Bukod dito, sinanay na niya ang mga taong dalubhasa sa paghahanap ng mga linya ng espiritual na ley. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa kanya na makamit ang mga bagong taas sa kanyang kakayahan. Isa pa, may natuklasan siyang sikreto. Hindi big deal ang mga super spiritual na ley lines dahil may iba pang spiritual ley lines na mas mataas sa super spiritual na ley lines. Natuklasan ng ministro ng Ecclesiastic Order ang isang spiritual ley line na mas nakakatakot kaysa sa super spiritual na ley lines. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi sila tinatawag na mga spiritual ley lines. Sa halip, tinatawag silang dragon ley line o earth ley line. Nabasa na ni Gloria ang lahat ng sinaunang manual sa Ecclesiastic Order, ngunit hindi niya mahanap ang mga talaan sa spiritual ley line na natuklasan ng ministro. Kahit na siya ay maparaan, hindi niya mahanap ang partikular na linya ng espiritual na ley. Bagamat malakas at makapangyarihan ang ministro, nawala siya ng maraming taon matapos niyang malaman ang tungkol sa nasabing spiritual ley line. Tila, nagpunta siya upang maghanap ng isang maalamat at mas makapangyarihang mundo. Sa isip ni Gloria, sigurado siya na hindi siya matatalo pagkatapos niyang matagpuan at lumunin ang partikular na espiritual na linyang iyon. Sa tingin ko, matatalo ko pa si Levi ng madali. Gayunpaman, hindi iyon ang kailangan ko sa ngayon. Ano ba, hindi ko pa nilalamon ang dalawang super spiritual na ley lines na iyon. Mayroon akong sapat na mapagkukunan ngayon. Maliwanag, maagang nagplano si Gloria. Kung ako ay magiging napakalakas pagkatapos kong lumunin ang dalawang super espiritual na linya ng ley, papatayin ko si Levi at sakupin ang Ecclesiastic Order at Yartran. Sa panahong iyon, lahat ay pamumunuan ng Glorian Order, at lahat ay nasa ilalim ko. Kapag nakamit ko na ang isang tiyak na antas ng lakas, automatikong darating sa akin ang kapangyarihan at impluwensya. Pagkatapos nito, mag-e-enjoy muna ako saglit bago ako tuluyang magsawa. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan para sa akin. Susundan ko ang mga yapot ng ministro at ng master ng CITES at hahanapin ang maalamat na mundo. Iyan ay magiging kapana-panabik. Sa katunayan, dapat kong planuhin ang lahat ng maigi. Kung hindi, baka mapatay ako ng boredom. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong maghanap ng iba't ibang mga tagumpay pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3531. Problemadong babae. Kung malalaman ni Levi at ng iba pa ang tungkol sa iniisip ni Gloria, mababaliw sila. Walang sino man ang umaasa sa kanya na mag-isip ng malayo at makabuo ng isang detalyadong pamamaraan. Medyo mabilis, ang mga taong ipinadala ni Gloria ay nakatuklas na ng maraming maliliit at katamtamang mga linya ng espiritual na ley. Natural, sinimulan niyang lumunin ang lahat na parang baliw. Bagamat wala sa mga spiritual ley lines ang sapat para lumakas siya, unti-unting tumataas ang kanyang lakas. Samantala, binabantayan ni Levi ang dalawang super spiritual na linya ng ley na iyon at sabay na nag-iimbestiga sa West Pavilion. Sa pagkakataong ito, si Levi ay tumitingin sa bawat isa sa kanila ng maigi at masinop. Bagamat hindi ito isang matalinong plano, ito lamang ang kanyang plano. Ganyan kasi kagaling magtago ang kalaban niya. Sa 10,000 tao sa West Pavilion, lahat sila ay mga ordinaryong tao na tila walang gaanong presensya. Gayunpaman, naiintindihan siya ng kanyang kalaban sa loob at labas. Hindi lang iyon, alam ng kalaban ko ang lahat tungkol sa outside world at Yartran. Paano kaya iyon? Paano ito posible? Pagkatapos ng ilang mga paghaharap na iyon, sa tingin ko ang taong ito ay mas kilala ako kaysa sa iba. Mas kilala pa ako ng taong ito kaysa kay Mr. X, Bruce, at lahat ng iba ko pang kalaban. Higit pa rito, tila alam ng aking kalaban ang aking mga personal na gawi at paraan ng pag-iisip. Sa puntong ito, para akong inaaway ng kalaban ko na parang may mata sa langit. Paano ko ito malalampasan?
Paano kaya iyon ng aking kalaban? Paano niya ako kilala ng husto? May spy camera ba siya sa akin? Pakiramdam ko ay nakikita niya ako ng buo. Nakakatakot ito. Si Levi ay lubos na naguguluhan. Bagamat matigas ang kanyang paraan ng pagsisiyasat, nagawa pa rin niyang dahan-daang paliitin ang kanyang paghahanap. Natitiyak niyang malapit na siyang makarating sa ilalim nito. Kasabay nito, si Levi ay nasa ilalim ng matinding panggigipit dahil kailangan niyang pangalagaan ang mga tao sa paligid niya. Masyadong maraming alam sa akin ang kalaban na ito, kaya madali niya akong tambangan. Bukod sa akin, si Evie ang pinakamalakas na individual na mayroon kami sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi niya kakayanin ang lahat ng mag-isa. Kaya, kailangan nating umasa sa underground defensive base. Kung malantad ang lokasyon ng aming underground defensive base, tiyak na mapapahamak kami. Considering the fact na ang daming alam ng kalaban tungkol sa akin, baka alam na niya ang tungkol sa defensive base. With that being said, judging by the previous encounters, I doubt that's the case. Sa isiping iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Mas gumaan ang pakiramdam ni Asher Dragon at ng iba pang apat matapos marinig ang nakakaaliw na mga salita ni Levi. Pagkatapos noon, sinabi sa kanila ni Phoenix ang mga hinala niya tungkol kay Floyd, at kung paano siya naging kakaiba. Gayun din, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa impormasyong nahanap niya. Gulat na gulat silang apat. Babae si Phoenix, sige. Napaka-metikuloso niya. Sa katunayan, binabantayan niya si Floyd, at ang kanyang mga natuklasan ay ganap na kabaligtaran ng Floyd na kilala nila. Ibig sabihin ba ay naglalaro ng husto si Gloria? Hindi kaya nagsisinungaling si Floyd sa atin. Kung tutuusin, posible iyon. Ang iba sa kanila ay nagsimulang mag-analyze. Tumango si Phoenix at sumagot, pwede naman. Gayunpaman, isang bagay tungkol sa araw na ito ang nagpagulat sa akin. Sa tingin ko ang babaeng ito ay isang malaking problema, at maaari siyang maging miyembro ng hindi kilalang puwersa. Tumingin silang apat kay Phoenix at nagtanong, bakit mo nasabi? Well, kapag may nagsisikap na ilihis ang atensyon ni Boss, bakit si Floyd ang tinutukan ng God Crusher sa halip na iba? Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon, bumungad sa kanila ang pagkaunawa. Totoo naman, nang mangyari iyon, halos nasa dulo na ng linya si Floyd. Nasa harapan niya si Zoe at ang iba pa. Hindi ba sila ang mas magiging target para ma-divert ang atensyon ni Boss? At saka, mas malakas si Floyd, kaya nakipagsapalaran ang salarin sa pag-target kay Floyd. Ano man ang mangyari, hindi si Floyd ang pinakamagaling, at hindi rin siya ang pinakamadaling target. Sa katunayan, ang sumasalakay ay nagsagawa ng pinakamaraming panganib sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. Gayunpaman, pinili ng salarin si Floyd. May nangyari dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3532. Bahagi ng kanyang plano. Tumango si Phoenix, dahil iyon din ang iniisip niya. Dahil si Floyd, na dapat ang pinakamahalagang pagpipilian, ay pinuntirya ng babae, maliwanag na sinusubukan niyang patayin siya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng balita na ibinigay ni Floyd, kamakailan lamang ay paulit-ulit siyang iniwan ni Gloria, malaki ang posibilidad na gusto niyang patayin si Floyd. Dati, naghinala sila na may mali kay Floyd at magkakaugnay ang posibilidad na niloko siya. Pero ngayon, sigurado na silang kamag-anak siya ng paksayo na iyon, kaya lang hindi niya alam. Kaya, nag-isip sila kung paano nila iuugnay si Floyd sa pangkat na iyon at napagtanto nila ang sagot sa babae mula sa West Pavilion, Gloria. Ang conclusion ni Levi na ang pangkat ay nasa West Pavilion ay lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala. Gayunpaman, ipinaalala ni Asher Dragon, nananatili itong haka-haka sa aming bahagi, dahil wala kaming kahit isang katiting na ebidensya. Tama na. Kung mag-espekulasyon tayo ng walang basehan at sasabihin kay Boss, baka maakusahan tayo na naghasik ng kaguluhan. All this while, we never had a case of betrayal or anything even close to it. Kaya, hinding-hindi natin maiaangat ang paggamit nito maliban kung mayroon tayong matibay na patunay. Hanggang doon, lahat ay ipinagbabawal na banggitin ito. Alam ang katwiran sa likod nito, sumang-ayon si Phoenix at ang iba pa, tama ka. Ebidensya. Kailangan natin ng hindi masasagot na ebidensya. Mula ngayon,
Hindi na tayo uupo at walang gagawin. Kailangan nating mag-imbestiga. Ang aming mga pagsisiyasat ay dapat na nakatuon sa walang iba kundi si Gloria. Dapat nating alamin ang lahat ng tungkol sa kanya. Hanggat wala tayong mahanap na patunay, kailangan nating ilihim ito, lalo na kina Boss at Floyd. Dahil dito, nagkasundo ang lahat. Paano naman ako? Sa sandaling iyon, nagkataon na dumating si Floyd at narinig ang kanyang pangalan na binanggit ni Asher Dragon at ng iba pang apat. Ngumiti si Asher Dragon. Nag-aalala lang kami sa iyo at gusto naming makita kung nabibigla ka. Ayos lang ako. Ako rin, ay parehong nag-alala at pumunta para tingnan kayo. Matapos ang magkabilang panig ay gumawa ng ilang idle chat, si Kirin ay nag-isip ng isang bagay at nagtanong, siya nga pala, nagawa mo bang makitang malinaw ang assassin? Tungkol dyan. Ang mga imahe mula sa sandaling iyon ay nag-flash sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang malabong anino ni Gloria na marahas na humahampas sa kanya na may hawak na God Crusher. Hallucination siguro yun. Paano kaya si Gloria? Sa lahat ng taong nagtatangkang pumatay sa akin, hinding-hindi makakasama si Gloria. Naisip ko siguro siya sa harap ng kamatayan. Kung tutuusin, kasama siya sa mga pagsisisihan ko kung sakaling mamatay ako. Paano ito posible? Dahil sa kung gaano kalakas ang umaatake, walang paraan para makita kung mabuti. Awkward na tumawa si Floyd. Tanong ni Kirin sa mataimtim na tono, paano kung ang taong tumusok sa iyo ng espada ay ang pinakamamahal mo? Swoosh! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Floyd. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Kirin ang naiisip niya lang. Ito ay masyadong maraming pagkakataon. Nagbibiro lang ako. Tingnan mo kung gaano kakabahan. Sinubukan lang kitang subukan para makita kung natroma ka pa rin sa atake ng espada. Biglang tumawa si Kirin. Binigyan mo ako ng takot. At narito ako, iniisip na may alam ka. Tinapik-tapik ni Floyd ang kanyang dibdib. Pagkatapos maghiwalay ng landas, nagpatuloy si Floyd sa kanyang pagsasanay. Sa pag-aakalang bigo si Gloria sa kanya, sinikap niyang doblehin ang kanyang pagsisikap na palakasin ang sarili. Ayokong makaramdam ng inutil o maging pabigat. Sa halip, gusto kong maging kanang kamay ni Master. Umaasa na siya sa susunod na pagkikita nila ni Gloria ay hindi na siya ang lalaki. Gayunpaman, nalilimutan niya na ang pag-apoy sa motibasyon para sa kanyang walang humpay na pagsasanay ay bahagi rin ng plano ni Gloria. Ang sukdulang layunin niya ay maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan niya at ni Levi upang makita niya ang huli bilang kanyang kaaway, at sa pinakamahalagang sandali, saksakin si Levi upang magdulot sa kanya ng matinding pinsala. Upang mapatay si Levi, kailangan niyang hindi malaman ng isang malapit kundi isang taong makapangyarihan. Si Floyd, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ay malayo sa sapat. Para gumana ang plano, kailangan niyang lumakas. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang i-trigger ni Gloria sa pagsasanay ng husto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3533. Hinahanap ang ministro. Samantala, si Gloria, kasama si Xylas, ay tumatawid sa pagitan ng lahat ng uri ng mga pagpipilian sa linya ng lay. Nilalamon niya ang mga ito at sabay na sinasanay si Xylas. Sa panahong iyon, ang maliit at katamtamang mga linya ng pagtatayo na lay ay hindi gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay dahan-daang maipan ang kanyang lakas. Kabaligtaran sa kanya, ang isang maliit na linya ng listahan na lay ay kasing lakas ng araw para sa isang taong nagsimulang lamunin sila tulad ni Xylas, hanggang sa hindi niya kayang lamunin ito ng buo. Sa halip, ang tanging nakaya niya ay ang mga natira kay Gloria. Kahit na noon, ang kanyang lakas ay umuusad ng mabilis. Sa loob ng maikling panahon, itinaas niya ang sarili sa ibang antas. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin noon. Matapos makuha ang elemental na paglilipat na buto, naramdaman niyang nagtataglay siya ng isang pambihirang antas ng talento, na hindi pa nagagawa mula noong sinaunang panahon. Sa sandaling nagsimula siyang magsanay, ang paputok na pag-unlad na ginawa niya ay hangganan sa banal, pinupuno siya ng lubos na kaligayahan. Gayunpaman, ito ay wala pa ring kumpara sa pamamaraan ng paglamon. Sa katunayan, hindi man lang sila mabanggit sa parehong hininga.
Ang pamamaraan ng paglamon ay hindi mailarawang marahas at kakilakilabot, na nagdala kay Xylas ng walang kapantay na saya. Kailangan kong sundin ang master na ito. Batay sa bilis ng iyong pag-unlad, hindi ka magagapi sa loob ng isang buwan hanggat hindi nakikialam si Levi. Ipinagmamalaki ni Gloria ang pag-unlad, dahil ang pamamaraan ng pag-alam na sinasanay ni Xylas ay personal niyang binago. Kahit na binabaan niya ang limitasyon ng kapangyarihan nito, pinahintulutan nito ang paggamit nito na lumamon sa isang nakakatakot na bilis sa napakalaking panahon. Sa katunayan, ito ay ilang beses na mas mabilis kumpara noong una niyang sinimulan itong hawakan. Halatang wala siyang konsiderasyon sa kinabukasan ni Xylas, dahil mahalaga lang sa kanya ang pagpapabagsak kay Levi. Kaya naman, na-frontload niya ang lahat ng mga pagpapahusay ni Xylas sa pamamagitan ng pag-burn sa kanyang buhay essence, na nagbibigay daan sa kanyang pag-unlad sa Skyrocket. Gayunpaman, ito ay ginawa sa isang gastos sa pagganap na paglago ng kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagtataksil sa kanya sa bandang huli. Palibhasa'y hindi napapansin ang intensyon ni Gloria, hindi na maaaring maging mas masaya si Xylas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pag-unlad ay nalampasan kahit na ang kanyang pinakamabangis na mga pangarap. Isinasaalang-alang na may hangganan ito sa isang himala, walang dahilan para hindi siya matuwa. Kasabay ng pagtaas ng lakas ni Gloria ay ang kanyang elevation sa mga tuntunin ng impluwensya. Ang Bone Grandmaster ay nagsusumikap ng palihim na mag-recruit ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order para sumali sa Glorian Order. Sa loob ng maikling panahon, ang Glorian Order ay naging isang napakalaking network na bumalot sa Ecclesiastic Order. Ito ay naging napakalakas na kaya nitong lunukan ang Ecclesiastic Order anumang oras. Samantala, ang Ecclesiastic Order ay mahigpit na sinusubaybayan ang sitwasyon dahil sa takot na mapuksa. Dahil hindi lang makapangyarihan ang kalaban kundi nagtatago sa mga anino, wala itong ibang maaasahan kung hindi si Levi. Kahit noon pa, sila ay nasa isang hindi matatag na posisyon dahil sila ay walang pinuno at nasa bingit ng pagkalipol. Hindi. Kailangan nating hanapin ang ministro at siya ang manguna. Kung hindi pa rin babalik ang ministro, matatapos na ang Ecclesiastic Order. Kailangan nating itigil ang lahat para mahanap siya. Dahil dito, ang Ecclesiastic Order ay gumawa ng isang mahalagang desisyon, ang hanapin ang ministro. Ito ay hindi pa naganap ngunit kinakailangan dahil sa panganib na mali. Sa kabila ng kung gaano kababa ang pagkakataon na mahanap ang ministro, wala silang pagpipilian kundi subukan. Kung babalik ang ministro, hindi na nila kailangang umasa pa kay Levi. Higit pa rito, hindi nila kailangang matakot sa paksayon na nakakubli sa mga anino. Paano kung natuklasan ng ministro ang mundo sa kabila at pumunta doon? Paano natin hahanapin? Talaga. Mayroon ding isa pang posibilidad, maaaring nadiskubre niya ang daigdig sa kabila ngunit napatay siya ng mas malaking kapangyarihan sa loob. Gayunpaman, hanggat may kaunting pag-asa, kailangan pa rin nating subukan. Hindi rin namin maaaring baliwalain ang pagkakataon na ang ministro ay naging mas malakas pagkatapos mahanap ang mundo sa kabila. Samantala, ang Phoenix at ang iba ay nakalusot sa Ecclesiastic Order para sa investigasyon, na nasa ibang direksyon mula sa Levi's. Mayroon silang isang malinaw na layunin, iyon ay alamin ang lahat tungkol kay Gloria. Kahit na ang pinakawalang halaga ng mga alingaw-ngaw ay sinisiyasat ng buong detalye. Dahil dito, nabigla sila sa kanila nalaman, dahil walang sino man ang umasa ng gayong paghahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3534. Si Gloria ba ang tunay na utak? Marami pa sa Gloria ang nakilala ng mata. Tanging ang mga taga West Pavilion lamang ang nakakaalam ng kanyang kaila-hilakbot na reputasyon. Sa katunayan, siya ay tinalikuran ng mga ito sa lawak na walang gustong makisama sa kanya. Napuno sila ng sama ng loob para sa kanya at inakusahan pa siya ng isang kalapiteng mababa ang lipad. Ito rin ay isinaalang-alang ni Gloria sa kanyang planong paksain ang Ecclesiastic Order. Maliban sa West Pavilion, na walang awang kakatayin, ang ibang paksayon ay pinayagang sumama sa Glorian Order basta't sila ay sumuko sa kanya. Iyon ay kung gaano niya kinasusuklaman ang mga taga West Pavilion.
Nang malaman na sikat si Gloria sa pang-aakit sa mga lalaki, napagtanto ni Phoenix at ng iba pa na nakagawa sila ng isang napakalaking pagtuklas. Kahit na naakit niya ang hindi mabilang na mga lalaki, maraming iba pa ang kusang loob na sumailalim sa kanyang pagmamanipula sa kabila ng kamalayan ng kanyang pagiging masama. Kabilang sa kanila si Callahan, anak ng master ng West Pavilion. Isa pa, niligawan pa niya ang asawa ng kanyang amo noon at muntik nang mapatay ni Linda dahil dito. Kahit na totoo ang lahat ng mga pangyayari, itinago ang mga ito para sa kapakanan ng dignidad ng West Pavilion. Bukod pa rito, nagkaroon din ng isa pang tsismis, naakit pa ni Gloria ang master ng West Pavilion. Kung hindi pa siya pinrotektahan ni Callahan noon, naputol na sana siya. Ang kanyang reputasyon ay napakasama na siya ay hinahamak sa tuwing ang kanyang pangalan ay nabanggit, sa lawak na tila siya ay may kasaysayan sa 80% ng mga lalaki sa loob ng West Pavilion. Hindi pa kasama sa bilang na iyon ang mga nasa labas ng kanilang paksayon, kung saan may tsismis na hindi mabilang na iba pang mga lalaki ang sangkot din sa kanya. Bilang resulta, ang paghahayag ay nagbigay kay Phoenix at sa kanyang mga kasama ng matinding pagkabigla. Nakakatakot siyang babae. Kung magpapatunay na totoo ang mga tsismis, ang pagmamanipula kay Floyd ay isang lakad sa parke para sa kanya. Floyd, hindi mo akalain na isa ka lang lalaki sa libu-libong mayroon siya. Umiyak si Kirin habang masama ang loob ni Phoenix at ng iba pa sa kanya. Sa inasal niya ilang araw na ang nakalipas, malinaw na nahulog na ang ulo ni Floyd kay Gloria, kaya napasok na nito ang kaibuturan ng pagkatao nito. At gayon pa man, siya ay naging isang kahabag-habag na babae. Kahit na wala siyang ginawa, hahanapin pa rin siya ng mga ito. Ngunit mula sa kanyang mga aksyon lamang, halatang ipinagkanulo niya si Floyd at ang pag-asa na ibinigay nito sa kanya. Bukod dito, hindi naman kalabisan kung sabihing tahasan siyang niloko. Sa kasamaang palad, ang kawawang si Floyd ay hindi napapansin ang tunay na kulay ni Gloria at naisip pa rin na siya ay isang taong tapat sa pag-ibig. Ginagalit niya lang ako, sumigaw si Black Tortoise, dahil halatang galit ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na si Gloria ay naglalaro lamang ng husto nang hindi niya pinansin si Floyd sa simula. Ang kanyang tunay na layunin ay ang kumain siya sa labas ng kanyang kamay. Dapat ba nating sabihin kay Floyd? Tanong ni White Tiger. Umiling ang iilan sa kanila. Kung isasaalang-alang kung gaano siya nabulag, iisipin niya na sinusubukan naming maghasik ng hindi pagkakasundo sa halip na paniwalaan kami. Talaga, kahit na alam na natin ngayon kung sino talaga siya, wala tayong iba kundi unsubstantiated rumors. Kung sasabihin namin kay Master at Floyd nang walang patunay, maaari naming alertuhan ang kalaban. Sa makatuwid, kailangan nating kumuha ng matibay na ebidensya. Marahil ay maaari nating tipunin ang mga lalaking konektado sa kanya at magsimula sa kanila. Dagdag pa ni Phoenix, nag-aalala lang ako na si Floyd ay tatanggi pa rin sa amin kahit na magpakita kami ng patunay. Matapos magdesisyon na mag-imbestiga pa, nagsimula silang mag-isip kung si Gloria ang utak na hinahanap ni Levi, dahil maraming mga palatandaan na tumuturo sa direksyong iyon. Si Gloria ay walang sino man na hindi nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya at hindi rin nagkaroon ng makapangyarihang patron. Gayun din, hindi siya sanay o nagkaroon ng swerte sa isang pambihirang pakikipagtagpo. Sa katunayan, walang kapansin-pansin sa kanya maliban sa kakayahang manipulahin ang mga lalaki. Kung siya ang tunay na kaaway, paano niya nagawang lumakas? Paano siya nakagawa ng napakaraming pag-unlad na maaari niyang makipagsabayan kay Levi? Ito ay walang saysay sa lahat anuman ang iniisip ng isang tao tungkol dito. Kahit na may isang himala, ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3535. Si Gloria ay masama. Kahit na napakalakas ni Levi, matagal siyang nakarating sa kinaroroonan niya. Kung kahit na siya ay hindi nakamit ito, paano ito posible para sa iba? Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Ang tanging maaaring gumawa ng katulad na pag-unlad sa gayong maikling panahon ay si Forlivia. Ang kanyang lumalakas na lakas ay naroon para masaksihan ng lahat. Mabilis siyang umunlad kaya natahimik ang lahat. Kahit na sa bilis ng kanyang paglaki, hindi pa rin niya kayang abutin ang taas ng kapangyarihan ni Levi. Kaya, malinaw na sa bilis na lumalaki ang kaaway, imposibleng mahabol ni Forlivia.
Ito ay isang nakalilito na kababalaghan na walang sino man ang makakaunawa. Kung siya ang cream ng ani ng Ecclesiastic Order, mayroon pa ring hiwa ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, gumamit sila ng napakalaking hitsura at maaaring magkaroon ng ilang lihim na pamamaraan upang matulungan siyang makamit ang taas ng kapangyarihan. Ngunit paano ito nagawa ng isang walang katulad niya? Ito ay imposible. Hindi kaya nagkaroon siya ng kakaibang encuentro. Dahil sa dami ng makapangyarihang mga karakter sa loob ng Ecclesiastic Order, marami sa kanila ang nagkaroon ng mga espesyal na encuentro. Kahit na noon, hindi ito mukhang isa sa mga sitwasyong iyon. Sa sandaling iyon, wala ni isa sa kanila ang makakaisip kung paano lumakas ng ganoon kalakas ang kalaban. Kaya naman, alam nilang kailangan nilang maghukay ng mas malalim sa kanilang mga pagsisiyasat. Sa pagkakataong ito, pagtutuunan nila ng pansin kung may mga pambihirang nakatagpo si Gloria o kung may nakita sa kanyang pagsasanay noon. Marahil ay matatagpuan ang sagot doon. Kasunod nito, pinalawak nila ang saklaw ng kanilang pagsisiyasat sa pagsasama ng iba pang malalaking paksayon sa kabila ng West Pavilion, umaasa na makakahanap ng koneksyon kay Gloria. Kasabay nito, nag-drill down pa sila sa investigasyon kay Gloria. Ang paraan ng pagsasagawa ng kanilang pagtatanong ay iba kay Levi. He was doing it from a macro perspective, while they were solely focused on Gloria. Wala akong pakialam kung ikaw ang utak, Gloria. Pinipilit kong imbestigahan ka, dahil ikaw ang naging target namin. Kung ikaw nga ang may kagagawan, kukuha ng ebidensya para patunayan ito. Kahit na marami pa ring hindi nasasagot na mga tanong, marami silang mga pahiwatig na nagtuturo kay Gloria na kailangan nilang sundan. Sa totoo lang, maaari nilang ipaalam ng direkta kay Levi ang tungkol kay Gloria. Gayunpaman, ang paggawa nito ay katumbas ng pakikipagtalo kay Floyd, at ilalagay din nila si Levi sa isang mahirap na posisyon. Hindi magiging problema kung si Gloria pala ang kalaban, pero paano kung hindi? Paano kaya tayo makikita ni Floyd o magiging ni Master? Ang pagbagsak ay maaaring maging napakalubhan na masira ang club. Dahil dito, hindi sila kailanman magsasabi ng anumang bagay na maaaring banta sa pagkakaisa ng club hanggat wala silang patunay. Kung tutuusin, para silang isang pamilya, at hindi karapat-dapat na itumba ang bangkan na may ilang walang basehang akusasyon. Kaya, ang kanilang mga labi ay tinatakan hanggang sa magkaroon ng sapat na ebidensya. Sa kabila nito, isang bagay ang tiyak, si Gloria ay isang masamang babae na dalubhasa sa pagmamanipula ng mga lalaki. Walang alinlangan, kumakain si Floyd mula sa kanyang mga kamay. Kahit na napagkasundoan nilang huwag ipahalata sa kanya ang kanilang mga hinala, ipapaalala pa rin nila sa kanya na iwasan siya. Kung sakaling maging kaaway si Gloria, si Floyd ay magiging isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras na may mapangwasak na kahihinatnan. Upang maiwasan ang ganoong senaryo, kinailangan nilang bantayan siyang mabuti. Kasunod nito, pinaigting ni Phoenix at ng kanyang mga kasama ang kanilang pagsisiyasat. Sa normal na kalagayan, alam na sana ni Gloria ang kanilang mga plano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang siya naabala, dahil hindi ito karapat-dapat sa kanyang atensyon. Tsaka, ilang sandali lang ay na-expose na ang identity niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3536. Hindi mabilang na super spiritual ley lines. Paano kung may mahanap sila? Walang pinagkaiba dahil ihahayag ko ang aking sarili sa lahat ng maaga o huli. Kung hindi, siguradong na-alerto si Gloria sa mga investigasyon ni Phoenix. Walang pag-aalinlangan, ito ay isang bigay Diyos na pagkakataon para sa kanila, kung saan maiiwasan nilang malagay sa isang delikadong posisyon. Sa loob ng maikling panahon, naubos ni Gloria ang 7 medium spiritual ley lines at 19 na maliliit na spiritual ley lines. Maging ang lakas ni Xylas ay tumataas ng pataas. Sa sandaling iyon, nalampasan na niya si Solocos at papalapit na siya sa level ni Yusuf. Ang rate ng kanyang pag-unlad ay lumampas sa Gloria sa kanyang maagang yugto, pabayaan for Livia. Siya ay lumaki ng labis na kaya niyang kainin ang isang maliit na linya ng espiritual na ley ng mag-isa. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumaas. Masaya ako sa bilis ng iyong pag-unlad at hindi mo naisip na kailangan mo ng isang buong buwan. Sa susunod na mga araw,
maaari kang makipagsapalaran at pumatay ng ilang lalaki para ipakita sa mga nasasakupan ni Levi kung sino ang amo. Nasiyahan si Gloria. Sa loob ng ilang araw, magiging napakalakas ni Xylas na walang makakapantay sa kanya maliban kay Levi, maliban na lang kung marami sa kanilang mga elite ang magkakasama. Kahit na noon, hindi mahihirapang mag-withdraw si Xylas nang hindi nasaktan. Hindi niya kailangan para patayin niya ang kanyang mga kaaway. Sa halip, hinihiling lamang niya sa kanya na ihayag ang kanyang sarili sa kanila, upang hindi lamang ipaalam sa kanila na siya ay buhay ngunit upang ipakita din na siya ay lumaki ng napakalakas na wala silang pag-asa na makapaghiganti. Simple lang ang layunin niya, ang magalit si Levi at ang kanyang mga tauhan habang naiinis ang iba. Levi, masinsinan mong hinihintay ang aking hitsura, hindi ba? Walang nagmamadali, maghintay ka lang ng kaunti. Kapag naging sapat na ang kapangyarihan ko para bugbugin ka, natural na ipapakita ko ang sarili ko. Humagalpak ng tawa si Gloria. Batay sa mga talaan ng Ecclesiastic Order at sa mga ulat ng kanyang mga scouts, mayroon pa ring 123 maliliit na spiritual ley lines at 34 na medium spiritual ley lines pa ang natitira. Kapag naubos na niya ang lahat at ang ilan pang pinagmumulan ng enerhiya, magiging handa na siya para sa malaking pagbubunyag. Pagdating ng panahon, hindi na magbabante si Levi, at madali niya itong matabyunan. Iyon ay kung ano ang kanyang aktwal na plano ay, sa halip na isang nakakapagod na labanan na magtatapos lamang sa isang pirek tagumpay sa kanyang bahagi. Samantala, mahigpit pa ring sinusubaybayan ni Levi ang dalawang super spiritual na linya ng ley, dahil sila, kung tutuusin, ang pinagmumulan ng mabilis na lumalagong lakas ng kalaban. Kung ang kaaway ay naglalayon na gumawa ng isang makabuluhang paglukso sa kapangyarihan at maging sapat na malakas upang durugan siya, ang dalawang super espiritual na linya ng ley ay kailangang lamunin. Sa loob lang ng nakaraang kalahating buwan, ang dalawang linya ng ley na iyon ay hindi pa rin nagalaw. May mali, kailangang may problema sa isang lugar. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Ay hindi, napasample siya bigla sa noo. Hindi ko ba alam na ang kalaban ay isang taong nakakaintindi sa akin ng husto, hanggang sa alam ko kung paano ako mag-isip. Kung ganoon, dapat alam din ng kalaban na pagmamasdan ko ang dalawang super espiritual na linya ng ley. Alam na ito ay tulad ng pagpunta sa isang bitag, siya o siya, syempre, ay hindi kailanman magpapakita. Sa makatuwid, ang kaaway ay dapat magkaroon ng ibang plano maliban sa dalawang linyang ito. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Iyon ay sinabi, kung gusto ng kaaway na patuloy na aking mas malakas, ang tanging pinagmumulan ng kapangyarihan na may kakayahang magbigay ay ang mga linya ng ley, dahil wala nang iba pang gagana. Agad na umalis si Levi papunta sa Holy Guild. Alam mo ba kung gaano karaming mga espiritual na linya ang nasa loob ng Ecclesiastic Order? Pati yung maliliit at katamtaman, tanong ni Levi. Kahit na ang karamihan ay walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa, dinala sa kanya ang lahat ng mga sinaunang manual na naglalaman ng mga talaan ng mga espiritual na linya ng ley. Ano, marami ba yan? Laking gulat ni Levi matapos basahin ang impormasyon, puno ng hindi makapaniwala ang mukha nito. Ang mga talaan ng Ecclesiastic Order ay nakasaad na mayroong 4 na super spiritual na linya ng ley. Ngunit sa ngayon, isa lamang ang natuklasan, na siyang kasalukuyang ginagamit ng Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3537. Naghihintay para sa kaaway. Tulad ng para sa iba pang tatlo, tiyak na umiral sila, kahit na hindi pa natuklasan. Kahit na sa mga espiritual na linya ng ley, sila, masyadong, iba-iba sa kalidad. Halimbawa, ang super spiritual na ley line sa ilalim ng South Pole Glacier ay itinuturing na mas makapangyarihan sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Kahit na ang mga nasa loob ng Ecclesiastic Order o Yartran ay hindi maihambing. Kung tutuusin, hindi man lang sila kwalipikado na maklasify bilang super spiritual ley lines. Higit pa rito, inilarawan ng mga talaan ang pagkakaroon ng mga linya ng ley, mayroong kahit isang klase ng mga ito. Ang mga ito ay binansagan bilang Dragon Ley Lines, Earth Ley Lines, at maging Divine Ley Lines. Kaya lang ay hindi pa sila nakatagpo ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, ang sabi-sabi ay napansin ng ministro ang kanilang presensya at hinanap sila.
Ang makapangyarihang mga linya ng espiritual na ley na kanyang natuklasan ay matatagpuan sa isang gawa-gawang mundo na walang sino man ang may ideya. Sa kasamaang palad, hindi na siya narinig mula noon, at wala nang mga karagdagang record nito. Si Levi, masyadong, ay hindi inaasahan na mayroon pa ring mas maraming kaalaman sa mga linya ng espiritual na ley. Mayroon pa bang mythical world? Maliit ba ito? O ito ba ay isang napakalaking lugar na parang isang maliit na mundo? Kasunod nito, itinoon niya ang kanyang mga pagsisikap sa pagsasaliksik sa maliliit at katamtamang mga linya ng espiritual na ley sa loob ng mga talaan ng ecclesiastic order. Sa kabuuan, mayroong hindi bababa sa daan-daan sa kanila. Dahil sa pagkakaroon ng super spiritual na linya ng ley, napabayan ng ecclesiastic order ang kanilang pag-unlad. Bilang isang resulta, karamihan ay naiwang hindi nagalaw, dahil walang silbi para sa kanila. Kung ang isang tao ay hindi ganap na masipsap ang lahat ng kapangyarihan ng isang espiritual na linya ng ley, ang espiritual na enerhiya na ibinubuga mula sa super espiritual na linya ng ley ay higit pa sa sapat para sa paggamit ng isa. Sige, babantayan ko itong maliliit at katamtamang espiritual na mga linyang ito, ninisya ni Levi. Bago siya umalis, pinaalalahanan sila ni Levi, kailangan ninyong mahigpit na itago ang sikretong ito at huwag hayaang malaman ng iba. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Ang aming mga labi ay natatakan, dahil ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sa gayon, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga tauhan upang siyasatin ang maliliit at katamtamang mga linya ng espiritual na ley. Kung papalaran tayo, baka makasagasa tayo sa kalaban habang nilalamon nila sila. Sambit ni Levi sa kanyang isipan. Kung ang kaaway ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa super spiritual na linya ng ley, dapat ay ginagawa niya ito mula sa mas mababang mga linya ng ley. Ay hindi. Pagdating sa isang medium spiritual ley line, natigilan siya nang makitang tuyon na itong sinipsip. Nilamon ng isang tao ang bawat piraso nito, hanggang sa wala nang natira. Mula sa natitirang amoy, masasabi niyang kamakailan lamang ang kaganapan. Ito ay tulad ng aking hinulaang. Ang kaaway ay hindi kumukuha ng enerhiya mula sa super spiritual na mga linya ng ley ngunit pinili na gawin ito mula sa maliit at katamtamang espiritual na mga linya ng ley sa halip. Kahit na hindi siya maaaring lumipat sa susunod na antas sa isang pagkakataon, ang pinagsama-samang mga epekto ay parehong nakakatakot. Kung tutuusin, spiritual ley lines pa rin sila. Sa kabila ng kanilang mas maliit na sukat, ang enerhiyang taglay nito ay hindi dapat maliitin. Ipagpatuloy ang aming paghahanap, may kutob akong masasalubong natin sila. Sa wakas ay nakakita ng pag-asa si Levi. Sa napakaraming espiritual na linya ng ley na magagamit, ang kaaway ay mangangailangan ng panahon upang lumunin silang lahat. Kaya, may pagkakataon na makakaharap nila ang kalaban kung patuloy silang naghahanap. Kasunod nito, nakatagpo sila ng isa na katatapos lang nilamon ng malinis at nabuhayan muli ng kanilang natuklasan. Hanggat nagpapatuloy sila sa landas ng mga lantang linya ng espiritual na ley, tiwala silang mahahanap ang kalaban. Dahil ang paglamon sa lahat ng espiritual na linya ng ley ay tiyak na layunin ng kaaway, ang kailangan lang gawin ni Levi ay hanapin ang isa na hindi nagalaw at maghintay. Nang mapagpasyahan ang kanyang diskarte, nagpatuloy si Levi sa kanyang paghahanap. Sa paglipas ng ilang oras, karamihan sa mga linya ng espiritual na ley ay sinipsip na tuyo. Ang sumunod na 6 hanggang 7 spiritual ley lines na nakita niya ay nasa lantang kondisyon. Ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa, dahil alam niyang may pagkakataon pa rin siya hanggat hindi siya susuko. Pagkatapos ng pagpindot, sa wakas ay nagantimpalaan si Levi para sa kanyang mga pagsisikap nang makatagpo siya ng isang medium spiritual ley line na hindi nagalaw. Maliwanag na hindi pa dumarating ang kalaban. Kung ito ay isang maliit na linya ng espiritual na ley, maliit ang posibilidad na lumitaw ang kaaway. Ngunit dahil ito ay isang katamtaman, si Levi, na natuwa sa kanyang natuklasan, ay nagtitiwala na walang alinlangan na darating ang kaaway. Kapag ginawa nila, maghihintay siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3538. Naiisa-isa, huminto si Levi sa paghahanap ng iba pang espiritual na linya ng ley. Nagpasya siyang maghintay, mas tiyak kaysa dati na magpapakita ang kanyang kaaway. Napatunayang tama ang mga hula ni Levi.
Determinado si Gloria na kainin ang lahat ng mga linya ng espiritual na ley. Kahit na ang medium at maliit na spiritual ley lines ay hindi naligtas. Patuloy niyang lalamunan silang lahat. Ilang oras lang ay natuntun niya si Levi dahil binabantayan niya ang isang medium spiritual ley line. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay. Samantala, ang Phoenix at ang iba ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang pagsisiyasat, na natuklasan ang higit pang mga tao na nauugnay kay Gloria. Ang mga resulta ay nagbigay din sa kanila ng pagkabigla. Hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng napakaraming lalaki sa kanyang spell. Sa kabila ng kanyang reputasyon, naakit niya ang halos 80% ng mga lalaki sa West Pavilion. Ang kanilang limitadong investigasyon ay nagsiwalat na si Gloria ay may daan-daang lalaki mula sa iba't ibang malalaking paksayon na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa katunayan, maaari siyang magkaroon ng libu-libong biktima. Isang bagay ang malinaw, si Gloria ay napakatalino. Wala man lang sa mga lalaking niligawan niya ang nakahawak sa kamay niya, pero mas handang-handa silang sambahin siya na parang isang diyosa. Bagamat alam ng mga tao sa West Pavilion ang lahat tungkol sa reputasyon ni Gloria, ang iba pang mga paksayon ay hindi alam tungkol dito, lalo pa ang mga lalaking naakit niya. Marami sa kanila ang naniwala na si Gloria ay isang inosenteng babae. Si Phoenix at ang iba ay nag-click sa kanilang mga dila bilang hindi pagsang-ayon. Gayunpaman, kailangan nilang aminin, ang kanyang mga taktika ay napakatalino. Hanga kami. Hindi nakakagulat na si Floyd ay naging biktima ng kanyang mga taktika. Iilan lang ang makakalaban sa kanyang mga panlilinlang. Ang mga lalaking niligawan ni Gloria ay nagmula rin sa iba't ibang pinagmulan, at may mga matatanda pa sa kanila. Lahat ay tapat sa kanya sa isang pagkakamali. Si Asher Dragon at ilang iba pa ay nananangis, napakagaling ni Gloria. Maging tayo ay nabiktima ng kanyang mga panlilinlang. Tanging isang taong kalibre ni Boss ang makakalaban sa kanyang pang-aakit. Nako, tsismis lang ang mayroon sila sa halip na matibay na ebidensya para patunayan ang kanilang mga hinala. Ang mga lalaking inakit ni Gloria ay halos hindi kwalipikado bilang ebidensya, dahil hindi sila magtitiwala sa grupo ni Phoenix. Kung tutuusin, itinuring nila si Gloria bilang kanilang Diyos, at hindi sila maniniwala sa anumang bagay na nakakasira sa kanyang pagkatao. Naturally, hindi sila magbibigay ng anumang ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, nahulaan ni Asher Dragon at ng iba pa na kung si Gloria ang tunay na kalaban, lahat ng kanyang kasabwat ay patay na ngayon. Pagkatapos ng lahat, narinig nila ang tungkol sa Esoteric Guild na pinatay ang maraming Fergest na pinaniniwala ang mga traidor. Kaya, malamang na ang lahat ng mga kasabwat ni Gloria, kung mayroon man, ay patay na. Ang mga nabubuhay pa ay malamang na hindi itinuturing na mga banta ni Gloria. Nangangahulugan iyon na imposibleng makakuha ng anumang ebidensya mula sa kanila. Masyadong malayong lagyan ng label si Gloria na kalaban dahil lang sa pagkakakilala niya sa mga taong ito. Siyempre, sinisiyasat ng mga nasasakupan ni Levi ang koneksyon ni Gloria at ng mga patay na tao. Ang mga natuklasan sa investigasyon ay nagpapataas lamang ng posibilidad na si Gloria ang may kasalanan. Bukod sa mga kakayahan, si Gloria ay may malawak na network, na napakahalaga. Nagkaroon siya ng akses sa lahat ng impormasyong hawak ng Ecclesiastic Order at higit pang intel mula sa kanyang kontrol kay Floyd. Kaya naman, madali para sa kanya na makakuha ng impormasyon sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, mas mahirap alamin kung hanggang saan ang mga kakayahan ni Gloria, at kinailangan nilang mag-imbestiga pa para magkaroon ng conclusion. Gayunpaman, naniniwala sila na sa kalaunan ay makakahanap sila ng ilang mga pahiwatig. Nagtitiwala sila na nakakita sila ng mahalagang pahiwatig sa paglutas ng palaisipan. Habang abala sila sa kanilang investigasyon kay Gloria, abala naman si Floyd sa paglilinang. Ang mga Finns ay pawang naglilingkod kay Levi, na hindi papayag na malaman ni Floyd ang kanyang kinaroroonan. Ang Phoenix at Asher Dragon ay nasa ilalim din ng utos ni Levi. Pakiramdam ni Floyd ay parang siya ay napag-iisa, na lubos na walang kamalay-malay sa mga aktibidad ng iba. Parang sadyang iniiwasan siya ng mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3539. Niloloko si Forlivia. Dahil sa kanyang paglilinang, si Floyd ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa base.
Nang siya ay lumabas mula sa kanyang pagkakabukod, napagtanto niya na ang base ay malapit na sa desyerto, maliban kay Forlivia at sa ilang iba pa. Nawala ang lahat, at hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Noong mga panahong iyon din ay napansin ni Floyd na sadyang iniiwasan siya ng mga naiwan sa base camp. May isang bagay na malinaw na mali, kahit na walang sino man ang nagpahayag sa kanya tungkol dito. Ang lahat ay maingat sa kanya, na siya ay malinaw, lalo na si Phoenix at ang iba pa. Nag-aalala ba sila kay Gloria? Marahil ay iniisip nila na may mali tungkol sa kanya, ngunit ayaw nilang sabihin sa akin ang tungkol dito. Ibig sabihin, hindi nila sasabihin sa akin ang mga plano nila. Hindi rin sasabihin sa akin ni Master ang tungkol dito. Pinipili ako at itinatago sa dilim. Ang pag-iisip ay nagpagalit kay Floyd nang walang katapusan. Ano bang nagawa kong mali? Bakit lahat ng tao nagkakaganito? Ang pinakamasama, ang Phoenix at ang iba ay nababalot sa ideya na si Gloria ay may problema. Kalaunan ay nagpasya si Floyd na ang kanyang pinakamahusay na hakbang ay ang tumuon sa paglilinang at makamit ang isang antas na angkop sa katayuan ni Gloria. Gusto niyang baguhin nito ang impresyon nito sa kanya. Nako, ang kanyang determinasyon ay hangina sa kung paano siya tretuhin ng lahat sa base. Masyado lang siyang nabalisa para magtanim ng maayos. Kahit na pagkatapos ng ilang araw ng tahimik na pagmamasid, nabigo siyang malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Iyon ay nagpasigla lamang sa kanyang pagkamausisa tungkol sa kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon at mga kapwa-alagad. Anong ginagawa ni Phoenix at ng iba pa? Isang araw, naputol ang pasensya ni Floyd. Kailangan niyang alamin kung ano ang ginagawa ni Levi at ng iba pa. Higit sa lahat, nag-aalala siya na imbestigahan nila si Gloria at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Hindi ninais ni Floyd na magkamali sila at mapatay pa si Gloria. Ito ay magiging isang kakilakilabot na pag-unlad. Panahon iyon ng tumaas na tensyon, at laganap ang paranoia. Kung alam ni Master ang tungkol sa pag-iral ni Gloria, tiyak na tatama siya sa lalong madaling panahon. Baka patay na siya bago ko pa na-realize. Kaya, alam ni Floyd na hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman ang ginagawa ni Levi at ng iba pa. Nako, may wrench sa kanyang mga plano. Sa lahat ng sadyang umiiwas sa kanya, paano niya malalaman ang kinaroroonan ni Levi? O tama, Evie, pinangasiwaan ni Forlivia ang pang-araw-araw na gawain sa base. Naniniwala si Floyd na talagang alam niya ang ginagawa ni Master, Phoenix, Asher Dragon, at ng iba pa. Nainis siya kay Forlivia habang abala ito sa paglilinang. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon, nagtanong si Forlivia, "Anong problema, Floyd? Hindi ka masyadong maganda." Napabuntong hininga si Floyd at nagpaliwanag, "Hindi mo ba alam kung bakit, Evie? Pakiramdam ko ay iniwan ako ng lahat. Si Phoenix at ang iba ay sadyang umiiwas sa akin, at ngayon, kahit si Master ay ginagawa na rin ito. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta o kung ano ang kanilang ginagawa." Inilabas niya ang kanyang mga pagkabigo sa hangarin na makuha ang simpatiya ni Forlivia. Kung tutuusin, si Forlivia ay malakas, ngunit siya ay inosente bilang isang bata. Dagdag pa, wala siyang iba kundi ang lubos na paggalang sa kanyang mga nakatatandang disipulo tulad ni Floyd. Naturally, iginagalang niya ang mga ito ng husto at hindi kailanman iisipin ang mga ito sa masamang liwanag. Gaya ng inaasahan, hinikayat ni Forlivia, "Huwag kang mag-isip ng ganyan, Floyd. Bakit iiwan ka ng lahat? Imposible yon." Napabuntong hininga si Floyd at napaungol, "Bakit ayaw nila? Ni hindi ko nga alam kung nasaan sila o kung ano ang ginagawa nila. Ang alam ko lang busy sila, pero gusto ko rin silang tulungan. Tungkulin kong makibahagi sa pasanin ni Master, ngunit paano ako magiging walang kaalam-alam tungkol sa kanyang kinaroroonan? Hindi pa ba halata ngayon na pinagkakaisahan nila ako?" Nako, hindi makita ni Forlivia ang pakana ni Floyd. She piped up innocently, "I'm sure hindi ka nila ibinukod, Floyd. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang tatay ko ngayon." Determinado na patunayan na mali ang mga haka-haka ni Floyd, sinabi niya, "Si tatay ay tumitingin sa lahat ng maliliit at katamtamang espiritual na mga linya sa ecclesiastic order. Iniisip niya na ang kaaway ay sumisipsip ng mga espiritual na linya ng lay upang palakasin ang sarili." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3540. Biktima. Kung makakita ka ng isang tao na gumagamit ng spiritual ley line, malamang na sila ang mga taong hinahanap namin. Natigilan si Floyd sa sinabi ni Forlivia. Lumalamon sa espiritual na linya ng ley. Nakakatakot yan. Sana wala itong kinalaman kay Gloria. Kung hindi, ito ay magiging mahirap. Paano si Phoenix at ang iba pa? Tanong ni Floyd. Nagpunta na si Phoenix at ang iba pa para hanapin si Xylas. Siguradong maghihiganti sila. Hindi na nila kinaya kaya humingi sila ng approval kay Daddy para hanapin si Xylas, sagot ni Forlivia. Sa katunayan, nagpunta si Phoenix upang humingi ng pag-aproba upang walang makaalam na talagang nagpunta sila upang imbestigahan si Gloria. Hindi na kailangang sabihin, ang paggamit kay Xylas bilang dahilan ay isang magandang hakbang dahil pipigilan nito ang mga tao na maghinala. Kumbinsido si Floyd. Ituloy mo ang iyong paglilinang, kung gayon. Kailangan ko ring magtanim para makatulong ako kapag nahanap na namin si Xylas. Hindi lang dapat ako umasa kay Master. With that, umalis na si Floyd. Kasabay nito, hindi naghinala si Forlivia. Kung tutuusin, naisip niyang si Floyd ay pinananatili lamang ang mga ito sa kanyang isip, at sinusubukan lang nitong tumulong. Pagkaalis ni Floyd, nabangga niya si Phoenix at ang iba pa. Nang makita sila ni Floyd, sinabi niya, ipaalam sa akin kapag nahanap na ninyo si Xylas. Magbubungkal ako para mapaghandaan ko ang paghihiganti. Oo naman. Walang problema. Tumanggo ang lahat. Hindi napigilan ng White Tiger na magsalita, nga pala, Floyd. Gustong sabihin ng White Tiger kay Floyd na maaari talaga siyang pumunta sa Ecclesiastic Order para imbestigahan si Gloria para maintindihan niya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, napatigil siya sa pagsasalita nang mapansin niya ang mga tingin na ibinibigay sa kanya ng iba. Ano ba, White Tiger? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Floyd. May sira. Bakit pakiramdam ko may alam sila? Mag-concentrate ka sa paglilinang, okay. Huwag mong isipin ang mga babae. Bukod kina Boss at Evie, ikaw ang dapat naming pagkatiwalaan. Iniba agad ni White Tiger ang topic. Napangiti si Floyd nang marinig iyon. Tama na yan. Mahaba ang hinaharap mo. Kapag napalakas mo na ang sarili mo, makukuha mo na lahat ng babaeng gusto mo, di ba? Sa ngayon, hindi mo na kailangang tumutok lang sa isa. Kapag lumakas ka na, makakatagpo ka ng mas magagandang babae sa hinaharap. Malalaman mo kung ano ang mayroon ka ngayon ay walang kapantay. Hinimok ng lahat, dahil hindi nila masabi sa kanya kung ano ito, sinubukan nilang ihatid ang mensahe ng hindi direkta upang layuan niya si Gloria. Okay, naiintindihan ko, sagot ni Floyd. Samantala, binabantayan pa rin ni Levi ang medium spiritual ley line, anuman ang mga pangyayari. Iyon ay dahil sigurado siyang lalabas ang kanyang oposisyon. Kung tutuusin, lalo siyang kumbinsido. Maghihintay ako at gagantimpalaan. Samantala, inuubos ni na Gloria at Xylas ang lahat ng maliliit at katamtamang spiritual ley lines ng paisa-isa. Noon, halos tapos na silang ubusin lahat ng nasa listahan, at iilan na lang ang natira. Mayroon pa ring 2 medium spiritual ley lines dito. Punta tayo dito. Matapos dumaan sa mapa, pumili si Gloria ng isang medium spiritual ley line na pinakamalapit. Nagkataon, iyon ang spiritual ley line na binabantayan ni Levi. Agad namang lumabas sina Gloria at Xylas. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa medium spiritual ley line, at naramdaman nila ang malalakas na energy waves ng spiritual ley line. Oh, may tao dito. Oo, napuno ng pananabik si Levi dahil hindi niya akalain na ang paghihintay ay magiging mabunga. Agad niyang tinago ang aura ng lahat para walang makadama ng presensya nila. Sa malayo, ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga kumikita. May 2 tao. Ang isa sa kanila ay medyo malakas. Kahit pilit tinatago ng taong yun ang aura niya, nararamdaman ko pa rin. Sa kabilang banda, ang aura ng kausap ay malabong nakikilala. Ang alam ko lang ay may tao doon, at hindi ko masabi kung gaano kalakas ang taong iyon. Parang pilit nilang tinatago ang mga aura nila.